Matapos dumanas ng napakaraming kabiguan sa pag-ibig, ang lalaking ito ay lumikha ng isang imaginary friend para lang makahingi ng payo sa relasyon. At ang sagot na naisip niya ay simple lang. Simulan mong ituring ang bawat babae na parang isang bato lang at walang iba. Noong bata pa si Parker, mahigit 20 beses siyang nabusted, at bawat babae ay may iba't ibang palusot. Dala-dala ang labis na sakit at trauma sa puso, lumikha siya ng sarili niyang kasama, isang imaginary friend na nagngangalang Jason. Sinimulan siyang turuan ni Jason kung paano iwasang madurog muli ang kanyang puso. Ang pinakamahalagang panuntunan ay ituring ang bawat babae na parang isang bato. At matapos ang ilang taong pagtatanim ng ganoong pag-isip sa kanyang utak, talagang sinimulan niyang makita ang bawat babae bilang iba't ibang uri ng bato. Pero may isang mahigpit na panuntunan, huwag na huwag umasa porke nginisyan o pinakitaan siya ng kabutihan ng isang babae. Salamat dito, natuto rin si Parker kung paano natural na makipag-usap sa mga babae nang hindi ginagawang isang matinding romansa sa kanyang imahinasyon ang bawat maliliit nilang interaksyon. Gayunpaman, matapos ang 5 taong pamumuhay ng ganoon at pagtingin sa bawat babae bilang bato, sa wakas ay nag-cruise ang landas nila ng isang magandang dalaga. Tuluyang nanigas ang lalaki at aksidenteng nasabi na napakaganda nito. At mahuhulaan mo na sigurong pinasok niya ang sarili sa matinding gulo dahil doon. Tama ba? Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang magbabago ang buhay ni Parker. Nagsimula ang kwento ng batiin si Parker ng isang babae, habang tinitingnan niya ito na parang isa lamang bato. Kahit gaano pa karaming babae ang makasalubong niya sa kalye o sa paaralan, ganoon pa rin ang palagi niyang paningin sa kanila. Noong elementarya, mahigit 20 beses siyang nabusted, at bawat pagtanggi ay nangyari sa magkakaibang paraan. At syempre, ang lahat ng iyon ay nag-iwan ng malalalim na peklat sa ating bida na si Parker. Nawalan siya ng tiwala sa sarili at ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Doon na siya lumikha ng isang imaginary friend, ang maliit na lalaking kilala bilang si Jason, at sinabihan siya ng kanyang munting kasama na ituring na lang niyang mga bato ang mga babae. Sa ganoong paraan, hindi na muli siyang matatrauma pa. Mula noon, gumugol ng maraming oras si Parker sa pagmumuni-muni at pagsasanay ng kanyang mental na disiplina. Inulit-ulit niya ang paniniwalang iyon sa loob ng maraming taon hanggang sa wakas ay nagtagumpay siyang makita ang bawat babae bilang bato. Binigyan din siya ni Jason ng isa pang espesyal na payo. Bawal siyang mahulog sa mga babae, kahit palapitan siya ng mga ito taglay ang pinakamatamis na ngiting maiisip. Ayon kay Jason, madalas magbigay ng paasa ang mga babae sa mga lalaki. Kaya tumanggi siyang mahulog sa tinatawag nitong pambabaeng hipnotismo. Sinagad na ng lalaking ito ang kanyang level sa kawalan ng tiwala. Isang babae ang humingi ng tulong sa kanyang pag-aaral, pero basta na lang siyang tumalikod at sinabing wala siyang interes na tumulong. Ang lalaking ito ang mismong definisyon ng isang textbook sigma na lalaki. Alam niyang sikat siya sa mga babae dahil palagi siyang nilalapitan ng mga ito. Pero wala talaga siyang nararamdamang atraksyon sa kanila, pangunahin na dahil literal na nakikita niya ang bawat babae bilang isang bato lang at walang iba. Nang sandaling iyon, tinawag niya si Jason, at natuklasan natin na ang kanyang imaginary friend ay lumaki ng medyo sobra. Nag-aalala si Jason na baka matapos ni Parker ang buong high school nang hindi man lang nakakakilala ng babae o nagkakaroon ng nobya. Pero ipinaliwanag ng ating bida na matagal na siyang sumuko sa ideya ng pakikipag-date at tinanong pa si Jason kung nakalimutan na ba nito ang desisyong iyon. Wala siyang pakialam kung tawagin man siyang weirdo o talunan ng ibang tao. Habang naglalakad, aksidenteng nahulog ni Parker ang kanyang telepono. Tinawag siya ng isang babae at iniabot ang kamay nito, sinasabing nahulog niya yon. Inipit ng babae ang buhok sa likod ng kanyang tainga, at nang tingnan niya ito, napagtanto niyang hindi ito mukhang bato. Tumayo lang ang lalaki at tumitig sa kanya, sinusubukang iproseso ang mga nangyayari. Teka! Hindi ko siya nakikita bilang isang bato. At higit sa lahat, siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Napakalaking problema nito dahil napakatagal na panahon na simula noong huli siyang makakita ng totoong babae. Sa loob ng maraming taon, ang mga babae ay parang mga dalawa na bagay lamang sa kanyang mga mata. 5 taon na ang nakalipas mula nang makita ko ang isang tunay na mukha ng babae. Nagtanong ang babae kung bakit wala siyang sinasabi at kung bakit patuloy lang siya sa pagtitig dito. Sobra ang pawis niya na parang matutunaw na siya sa kinatatayuan niya at bigla na lang siyang napabulalas, Diyos ko, napakaganda mo. Hala, teka. Ano ba yung sinabi ko?
Matapos marinig iyon, sobrang namula at nataranta ang babae. Nagpasalamat ito sa kanya at alanganin niyang kinuha ang telepono mula sa mga kamay nito. Humingi siya ng tawad at agad na tumakbo palayo na para bang nakasalalay doon ang buhay niya. Iyon ang bilis na asahan mo mula sa isang bidang tumatakas mula sa sarili niyang nararamdaman. Sa matinding pagkalito, naiwang nakatayo ang babae habang nagtataka kung ano ba ang nangyari. Samantala, tumatakbo ng mas mabilis kay Sarati si Parker. Mukha siyang isang profesional na mananakbo sa marathon habang nag-isip kung bakit ba niya direktang sinabi na maganda ito. Nangyari yon dahil tuluyang nag-shutdown ang utak ko sa harap niya. Sa bagay, 5 taon na rin kasi mula nang makakita ako ng babaeng ganoon kaganda. Kalaunan, nakauwi rin siya sa wakas. Sinabi ni Jason sa kanya na ang reaksyon niya ay medyo cute, pero iginiit ni Parker na tuluyan ng sira ang buhay niya. Kahit ganoon, sinabihan siya ni Jason na huwag masyadong mawalan ng pag-asa. Paano naman ako hindi madedepress? Literal kong sinabi sa babaeng yon na maganda siya. Bakit ba hindi ko siya nakita bilang isang bato? Tinanong ng bigotilyong lalaki ang ating bida kung ano ang plano niyang gawin simula ngayon. Sa sobrang takot. Sinabi ng ating bida na malamang na ikakalat ng misteryosang babae sa lahat na tinawag niya itong maganda. Sa kanya naalala ang lahat ng masasakit na sandali mula sa kanyang nakaraan nang magtapat siya sa mga babae pero nauwi lang sa pagtanggi at pagsasabing hindi siya kaaya-aya. Mas naintindihan ni Jason kaysa kaninuman kung gaano kalalim ang naging peklat ng lahat ng ito kay Parker. At nang tingnan niya ang kanyang kaibigan, nakita niyang mukha na itong talunang-taluna, nakabaluktot na parang isang kukon. Kaya lumapit si Jason at pinalo siya ng malakas sa ulo. Kumilos ka na, bata. Itaas mo yung ulo mo. Kailangan mong makaisip ng plano. Dahil hindi mo siya makita bilang bato, kailangan mong siguraduhin na hindi mo na ulit makakasalubong ang babaeng iyon. Kung iisiping mabuti, may saysay nga naman iyon dahil hindi naman sila magkaklase. Kaya ang tanging kailangan lang niyang gawin ay iwasan ito. Dahil doon, napilitan siyang sumang-ayon kay Jason at inamin na ang kanyang imaginary friend ay may mga medyo solidong ideya. Kinaumagahan, napakaaga niyang pumasok sa paaralan. At pagkarating niya, nakaharap niya ang misteryosang babaeng iyon. Tinanong siya nito kung naalala pa ba siya. Diyos ko, nasalubong ko na naman siya. Nang sandaling iyon, naalala niya ang payo ni Jason noong nakaraang araw nang sabihin nito na umakto lang ng natural kung magkikita silang muli. Isang babae sa paligid ang nagtanong kung sino ang lalaking nakasalamin, habang ang misteryosang babae naman ay bahagyang natawa. Sa kanya sinabi sa kaibigang nakatayo sa tabi niya na siya ang lalaking tumawag sa kanyang maganda noong nakaraang hapon. Doon na nakumbinsi si Parker na ikinalat na ng misteryosang babae sa lahat ang papuri niya. Kahit seryoso ang ekspresyon, sinimulan niyang isipin kung pinagtatawanan ba siya nito. Suot ang pinakamatamis na ngiting maiisip, nagtanong ang misteryosang babae kung maganda rin ba siya sa araw na yon tulad ng kahapon na malinaw na umaasa ng isa pang papuri. Ngunit ang ating lalaki ay tuluyang naniga sa takot, desperadong umaasa na sana ay lubayan na lang siya nito. Tapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na namang kumaripas ng takbo sa takot si Parker. Emergency exit na unlock. Nagkomento pa si Jason na ang hindi inaasahang pag-atras na ito ay isang napakagandang taktikal na desisyon. At sobrang inis ni Parker, kumbinsidong buong oras siyang pinagtatawanan nito. Pero baka naman tumatawa siya dahil may gusto siya sa kanya. Teka lang dyan, Parker. Huwag kang mag-umpisang gumawa ng sarili mong ilusyon. Samantala, nanatiling nakatayo roon ang babae, walang kaide-ideya sa kung ano ba ang nangyari. Nakalabas na siya ng building at napansin niyang naroon pa rin ang misteryosang babae. Lutang na lutang ang ganda niya sa lahat, at sa sandaling iyon, lumingon siya at kumaway ng paalam sa kanya. Pero sinubukan ulit siyang iwasan ng binata sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang ruta. Kahit saan magpunta si Parker, palagi pa rin niyang nakakasalubong ang misteryosang babae. Lumipas ang buong linggo na palagi silang nagkakasalubong, at sa tuwing mangyayari iyon, tuluyan lang siyang binabaliwala ng binata. Pagsapit ng katapusan ng linggo, umuwi siyang pagod na pagod matapos ang ilang araw na pag-iwas sa kanya. Sinabi pa niya kay Jason na pakiramdam niya ay sobrang kakaiba ng buong sitwasyon. Hindi niya magawang tignan ang babaeng iyon bilang isang bato, hindi tulad ng pagtingin niya sa ibang mga babae. Nang sandaling iyon, bigla siyang sumulpot na mukhang inis na inis at tinawag siya. Sobrang gulat niya na halos tumalon ang puso niya palabas ng kanyang dibdib. Matagumpay niya siyang naiwasan sa buong linggo, pero ngayon ay na-corner na niya siya.
Tinanong siya ng babae kung bakit siya laging tumatakbo palayo, at idinagdag pang nakakadismayang tawagin siya ng paulit-ulit tapos palagi lang siyang binabaliwala. Tapos nagtanong ang babae kung may nagawa ba siyang mali para maging ganun ang ikilos niya. Sinabi pa niya na ang kakaiba na ng kanyang inaasal. Dahil ayaw niyang isipin ng babae na masama siya, sinabi ng binata sa sarili na kailangan niyang mag-isip ng mabilis at magbigay ng magandang palusot. Kaya naman nauutal siyang nagpaliwanag kung bakit niya siya iniiwasan. Ang totoong dahilan, tulad ng alam na natin, ay siya lang ang tanging babaeng hindi niya kayang tignan bilang bato. Sa huli, pinili na lang niyang maging tapat at inamin na ang tingin niya sa lahat ng babae ay bato, maliban sa kanya. Natural lang na naging sobrang weird iyon para sa babae. Dapat ba akong nagsinungaling na lang sa kanya? Pati si Jason, ang kanyang imaginary friend, ay inisip na ang kawawang si Parker ay nagiging isang malaking tanga. Ibinaba ng babae ang kanyang tingin at napansing nanginginig ng husto ang mga kamay ni Parker. Halatang sobrang kaba niya habang nakatayo sa harap niya, pero bigla siyang binigyan ng babae ng isang napakatamis na ngiti. Tinanong niya ang kanyang pangalan at sinabi niyang siya si Parker. Bahagyang lumapit ang babae at sinabing may gusto siyang sabihing sikreto. Sa totoo lang, Parker, ang ginawa mo lang ay maituturing na paglalandi. Nang ibulong niya mismo sa tenga niya ang mga salitang iyon, literal na nanigas na parang estatwa ang kawawang binata. Napakalalang pinsala sa emosyon. Hindi siya handa para sa ganoong combo. Noong bata pa siya, nanghingi siya ng payo sa kanyang imaginary friend. Ang unang payo ay ituring ang bawat babae na parang isang bato. Pero tuluyang pumalpak ang estratehiyang iyon pagdating sa misteryosang babaeng ito. At ang pangalawang payo ay huwag na huwag gagawa ng mga romantikong pantasya tungkol sa kanila. Gayunpaman, sumablay at nawasak din ang planong iyon dahil ang binata ay tuluyan ng umibig. At huwag niyo nang subukang husgahan ang tropa nating si Parker, dahil alam kong lahat din kayo ay may in love sa kanya. Kilala ko kayo. Kung nakaabot kayo dito, mag-iwan ng like at comment, guys. Seryoso, libre lang naman talaga to. I-comment niyo ang The Rock Guy at siguraduhing nakasubscribe din kayo. Nagsimula ng isipin ng binata na pinapakasalan niya ito at sabay silang bumubuo ng pamilya. Na-imagine pa niya na nagpapalaki sila ng isang pasaway na teenager na anak na lalaki. At hanggang sa naisip niya ang sarili niyang tumatanda na kasama ang babae. Pero sa huli ay sinampal ni Jason si Parker sa mukha at sinabihang tigilan ang pagpapantasya ng pagmamahalan kasama ang babaeng iyon. Dahil lang ito ang unang beses sa loob ng 5 taon na nakakita siya ng totoong babae, ay hindi nangangahulugang interesado na agad ito sa kanya. Tila tuluyan nang pumalpak ang master plan ng kanyang imaginary friend, at ngayon ay baliw na sa pag-ibig ang binata. Habang nakaturo ang daliri sa kanya, sinabi ni Jason na sa mga ganitong sitwasyon, ang tanging mahalaga ay ang pangwakas na layunin. Nang magsimula siyang tignan ang mga babae bilang bato, natigil na ang pag-ibig niya sa kanila. At bilang resulta, naiwasan na rin niyang masaktan ang kanyang puso. Iyon ay dahil, gaya ng alam na natin, nagkaroon siya ng matinding trauma. Pero isang babae lang pala na hindi mukhang bato ang kailangan para muli siyang umibig. Mukhang wala talaga siyang panlaban sa mga magagandang babae, kaya kailangan niyang sanayin ang sarili kung paano ito haharapin. Alam ni Parker na kung magpapatuloy ito ng ganito, ulitin lang niya ang mga maling nagawa niya noon. Aaminin niya ang nararamdaman niya at, tulad ng dati, aalis siyang dismayado. Subalit sinabi sa kanya ni Jason na nangangahulugan lang ito na kailangan niyang manatiling kalmado kapag nandyan ang babaeng iyon at iwasang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan at, gaya ng inaasahan, muli siyang nakasalubong habang ginagawa ang lahat upang mapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Napansin ng misteryosang babae ang kakaiba niyang ekspresyon, kaya medyo naguluhan siya. Sinabi niya sa kaibigang si Young na nakatayo raw sa dulo ng hallway ang lalaking tumawag sa kanyang maganda. Tinanong ni Parker si Jason kung gagana ba talaga ang planong ito, at kung sapat na ang pananatiling kalmado, lalo na't wala siyang karanasan sa pagharap sa mga magagandang babae. Sumagot si Jason na kailangan lang niya ng onting effort at subukang ngumiti para mas magmukhang natural. Pinilit ng binata ng umiti na naging napaka-awkward kaya tinakot niya ang babae. Sobrang kaba niya na halos naglalabas na siya ng maitim na aura. Sa level ng karisma niya, parang kalaban mong final boss. Sinabihan ni Young si Seika na kahit man lang sana ay batiin niya ito. Habang nanginginig sa kaba, kinumbinsi ni Parker ang sarili na hindi siya nakikita ng mga babae sa ganong kalayong distansya. Kaya mas pinili na lang niyang tumalikod at tuluyang umalis.
Hindi maintindihan ni Sika ang mga nangyayari. Bakit ba napakakaiba ng kinikilos ng lalaking iyon? Ipinaliwanag ni Young na si Parker ay sikat na sikat talaga sa mga babae. Maraming babae na ang sumubok na kausapin at ayain pa siyang makipag-date, pero palagi niya silang tinatanggihan. At sinasabi ng lahat na wala siyang interes sa mga kababaihan. Mas gusto niyang mapag-isa at nakatutok lang siya ng husto sa pag-aaral niya. Siya yung tipo ng lalaking gwapo at misteryoso sa klase. Pagkatapos ay napahagalpak ng tawa ang babaeng blonde at sinabing kung naging ganun siya ka-weird kapag nandyan si Sika, siguro ay gusto niya ito. Subalit natural na hindi pinaniwalaan iyon ni Sika at iginiit na walang paraan para maging interesado ito sa kanya. Pero naalala pa rin niya na tinawag siya nitong maganda. Habang marahang tumatawa, inamin niyang may napansin siya sa binata na pumukaw ng kanyang kuryosidad. Kinalaunan, dumating na ang ating bida sa classroom. Kinakausap niya ang kanyang imaginary friend tungkol sa strategy na manatiling kalmado pero pakiramdam niya ay hindi ito masyadong gumagana. Kaya iminungkahi ni Jason na kailangan niyang masanay sa mukha ni Sika para hindi na siya masyadong nagpapanik kapag nakikita niya siya. Ngunit para masanay siya sa pagtingin dito, kailangan niyang sundan ang dalaga sa buong paaralan, bagay na magpapamukha sa kanyang isang ganap na stalker. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jason kung mas gugustuhin ba niyang magmukhang loser o stalker. Dahil ganun ang naging tanong, nagpa siya si Parker na mas madaling tignan na lang ang mga litrato niya at naisip pa niyang gumawa ng Instagram account para lang i-follow siya. Binigyan siya ng thumbs up ni Jason at sinabing isa itong mahusay na ideya dahil ang regular na pagtingin sa mga litrato niya ay makakatulong sa kanya na makasanayan ang kakaibang ganda nito. Matapos iyon, nakita niya muli ang babae at, habang sobrang kinakabahan, ay hiningi niya ang Instagram account nito. Mukhang nagduda muna noong una si Sika, pero kalaunan ay ngumiti siya at sinabing ibibigay niya ito. Hiningi pa niya ang kanyang telepono at sinabing siya na mismo ang maghahanap ng account niya at ipa-follow ito. Dahil dyan, tuluyan na niyang kinuha ang telepono ni Parker, pero laking gulat na lang niya. Napansin niyang wala man lang itong kahit anong posts at wala ring followers. Kaya tinanong ng babae kung kakakagawa pa lang ba niya ng account na kinakabahan naman niyang inamin. Ang totoo ay hindi niya kailanman nagustuhan ang social media dahil inaakala niyang isa lang itong pag-aaksaya ng oras. Tapos, napahagalpak ng tawa ng walang humpay si Sika. Wala siyang ideya kung ano ang nakakatawa, tapos nagtanong ang babae kung bakit siya ang unang-unang taong hinanap niya matapos gumawa ng account. Nang sandaling iyon, pakiramdam ni Parker ay booking na gusto niya ito. Diyos ko, malalaman niya siguradong in love ako sa kanya. Tumatawang nagkomento siyang nakakatawa daw ang buong pangyayari. Halatang halata na sobrang baliw na baliw siya dito. Lumingon si Parker kay Jason para tanungin kung ano ang dapat niyang gawin at ang hitsura naman nito ay sobra ding nasindak. Habang nauutal sa kaba, ipinaliwanag ni Parker na kakagawa pa lang niya ng account at nagkataong siya ang unang nakita niya sa hallway. Sumagot lang siya ng ganun ba, at tinanggap ang kanyang palusot habang tinatype ang kanyang username sa kanyang telepono. Nang may kasamang napakatamis na ekspresyon, tinanong niya kung gusto rin ba niya pati numero ng telepono niya. Sa tingin ko isa itong patibong, isip-isip niya. Pero sa sobrang kaba niya, halos hindi siya makabuo ng sasabihin. Sa isang magaang pagtapik sa balikat, sinabi ng babae na binibiro lang siya nito bago ibinalik ang kanyang telepono. Habang palayo kay Parker, ipinaalala nito na huwag kalimutang i-like ang maraming litrato niya. Nang sandaling iyon, sobrang gulo ng isip ng binata. Hindi niya alam kung niloloko lang ba siya nito o kung talagang may gusto ito sa kanya. At muli, nagsimula siyang mag-ilusyon ng isang romantikong kinabukasan kasama siya, may mga anak at happily ever after. Pero agad siyang sinabihan ni Jason na itigil na ang mga ilusyong iyon. Kinahapunan, umuwi na ang babae, nahiga sa kama, at nagsimulang mag-scroll sa kanyang telepono. Tawa siya ng tawa dahil sobrang nakakatuwa ang buong pangyayari. Pangunahin dahil walang talento si Parker sa pagkuha ng litrato, at nasabi pa niya na nakakatawa ang pagkapangit ng mga ito. Samantala, habang tulog ang binata, sunod-sunod na dumating ang mga notification sa telepono niya. Si Sika yun na nilik ang kanyang mga litrato. Mukhang maayos na ang takbo ng mga bagay para sa ating bida, mga pre. Kinabukasan, pagdating niya sa klase ay sinabi niya kay Young na gumawa si Parker ng Instagram account para lang i-follow siya. Bagong-bago ang account, kaya halatang-halatang may gusto siya rito. Pero may isang bagay siyang hindi mapigilang isipin. Gusto niyang itanong kay Young kung totoong walang interes si Parker sa mga babae dahil parang gustong-gusto siya nito.
Saktong dumaan ang bida natin sa bintana, at biglang nakaisip ng plano si Yaong. Patutunayan niya kay Sika na talagang walang interes sa babae ang binata. Lumabas siya sa hallway at tinawag si Parker. Nagpanggap na kawawa, sinabi niyang na-sprain daw ang bukong-bukong niya at natumba. Ginamit niya ang lahat ng kanyang alindog para magpatulong tumayo. Nagpakita ang binata ng karaniwan niyang malamig na sigma na ekspresyon, halatang walang paki. Kasi nga, lahat ng babae maliban kay Sika ay mukha pa ring bato para sa kanya. Kaya binuhat na lang siya nito na parang walang bigat at agad na naglakad palayo ng walang pag-aalinlangan. Nanginig sa galit si Yaong dahil doon, habang humalakhak naman si Sika, at sinabing binuhat siya nitong parang karot, na parang magsasakang umaani ng gulay. At syempre, lalo lang ikinagalit iyon ni Yaong dahil binaliwala lang ang isang napakagandang babaeng tulad niya. Kinalaunan, pauwi na mula sa eskwelahan ang ating bida. Halos buong araw siyang tumingin sa mga Instagram photo ni Sika. At sa tuwing nakikita niya ito, lalo siyang na-in-love at mas lalong namumula. Mukhang matagal-tagal pa bago siya masanay na makita ang mukha nito. Sa puntong iyon, sinabi ni Jason na kailangan nilang alamin ang totoong dahilan sa likod nito. Bakit ba ito lang ang kaisa-isang babae na hindi niya nakikita bilang bato? Kinakabahang inamin ni Parker na may ilang teorya na siya. Samantala, sa di kalayuan, nakatayo si Sika sa may entrance ng eskwelahan at nakita niyang papalapit ito. Agad na nanginig ang binata habang nag-iisip kung anong dapat gawin. Diyos ko! Hindi ito maaari. Kahit saan, palagi ko na lang siyang nakakasalubong. Tinanong niya kung anong ginagawa nito doon at ipinaliwanag ng babae na wala na siyang pamasahe pauwi. Tinanong niya kung malayo ang bahay nito at sumagot itong nakatira siya sa mga apartment sa Villa Samo. Teka lang. 4 na kanto lang ang layo ng Villa Samo mula rito. Medyo malapit lang pala. Nang sandaling iyon, mukhang nahiya ang babae at ipinaliwanag na mayroon siyang chronic anemia. Nang marinig iyon, nag-alok siyang bayaran ang pamasahe nito. Gayunpaman, sinabi nitong hindi na iyon kailangan. Ang talagang gusto nito ay ihatid siya pauwi at inaya siyang maglakad kasama nito. Ano? Impossible. Seryoso ba siyang gusto niyang maglakad ako sa kalsada kasama siya? Kaya ni Parker na umaktong pinakamatinding sigma sa harap ng lahat. Pero pagdating kay Sika, nagiging isang kabadong ewan siya. Kaya nauwi sa paghatid niya rito sa kanila. Sa buong paglalakad, walang tigil itong daldal ng daldal, habang ang naririnig lang niya ay walang katapusang blah blah blah. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito dahil lahat sa kaba niya. Tapos tinanong nito kung nakikinig ba siya at sumagot siya ng, "Siyempre, nakikinig ako." Pagkasabi niyon, aksidente niya itong nabangga. Dati na ring may mga pagkakataong naging kaibigan niya ang isang babae at inihahatid ito pauwi. Madalas silang tuksuhin ng mga kaklase niya at sabihing mukha silang magkasintahan. At sa isang pagkakataon, diretsahang sinabi ng babae na hinding-hindi siya makikipag-date sa isang nerd na tulad ni Parker. Nadurog siya nang marinig ang mga salitang iyon dahil may gusto siya sa babaeng iyon. Pagkatapos niyon, lalo lang lumala ang trauma niya. At ngayon, sa kasalukuyan, takot siyang maulit muli ang nakaraan, na may mag-akalang nagde-date sila, at sasabihin ni Sika na hindi ito makikipag-date sa kanya. Habang patuloy sila sa paglalakad, unti-unting bumagal si Sika at napag-iwanan na. Noon napansin ni Parker na humihinal ito ng malalim. Paglingon niya, nakita niyang nakabagsak na ang babae sa lupa at sobrang pagod. Agad siyang lumapit at tinanong kung nadapa o nasaktan ba ito. Pinaliwanag nito na dahil iyon sa chronic anemia niya at nanghihina siya kapag naglalakad ng matagal. Inabot nito ang kanyang kamay at nagpatulong tumayo. Kaya inalalayan niyang makatayo ang babae. Nagpasalamat ito at humingi pa ng tawad dahil sa abala. Sobrang nataranta si Parker dahil lang sa paghawak sa kamay ni Sika. Matinding pinsala sa emosyonal na sistema ng ating bida. Habang nagpapahinga ito, malabo pa rin ang paningin at nanghihina ang katawan nito. Napagtanto niyang hindi ito nagsisinungaling tungkol sa chronic anemia nito. Sa kabilang banda, napansin ni Sika kung gaano siya kanerbiyos kumilos. Nang nakaharap niya si Yaong, napakakalmado niya. Ibig sabihin lang yon, talagang may gusto ito sa kanya. At nagsimulang tumawa ang babae. Pinaalala pa nitong sobrang kaba nito sa kanya, samantalang binuhat nito si Yaong na parang magsasakang umaani ng karot. Sa puntong iyon, sinabi nito na nakarating na sila sa apartment building niya at oras na para magpaalam. Nagpasalamat ito sa paghatid at kinawayan siya paalam.
Tumalikod ang binata na umaasang hindi na mauulit ang ganito dahil sobrang nakakastress itong karanasan para sa kanya. Hinimok pa niya sa sarili na sana may pamasahe na ito kinabukasan dahil sobrang hirap para sa kanya ang ihatid ito. Sa totoo lang, isa ito sa mga pagkakataong gusto mo na lang sampalin ng katotohanan ang lalaking ito. Palayo na siyang naglakad mula kay Sika. Tapos may biglang pumasok sa isip nito. Mabilis itong humarap at sinabing muntik na nitong makalimutan ang isang mahalagang bagay. Pagkatawag niya kay Parker, muntik na namang mapatalon ang binata sa gulat. Ipinaliwanag nito na matatagalan pa bago makuha ang allowance niya. Lumapit ang babae, halatang pagod at pinagpapawisan, at tinanong kung pwede ba siyang ihatid ulit pauwi sa susunod. Sinabi pa nitong nahilo siya kakahabol lang sa kanya. Medyo nakaka-awkward ang sitwasyon, pero sabi ni Jason may tanong siya para sa kaibigan. Gusto niyang malaman kung bakit sobrang saya ni Parker tungkol dito. Ngunit nang sandaling iyon, biglang bumagsak ang babae sa lupa, kaya siya nagpanik. Ipinaliwanag nitong nanghina siya ng sobra at humingi ng pasensya sa pagiging pabigat. Kaya inalalayan niya itong tumayong muli. Kinabukasan, naging abala si Yaong sa pag-ensayo ng mga sipa. Bahagi iyon lahat ng plano niyang maghiganti kay Parker dahil pakiramdam niya ay napahiya pa rin siya sa nangyari sa hallway kahapon. Nagkomento si Jason sa kanyang maskuladong anyo na matagal niyang pinag-isipan kung bakit hindi makita ni Parker si Seika bilang isang bato. Bigla na lang kasing sumulpot ang babaeng iyon. Dahil doon, naniwala si Jason na nakabuo siya ng isang napakakumbinsing teorya. Ibinahagi rin niya ang teoryang iyon sa ating bida. Pero sa kasamaang palad, hindi na natin nalaman kung ano iyon, guys. Pero kung ibabase sa reaksyon ni Parker, mukhang nakakagulat talaga ito. Naisip ng ating bida na napakalohikal ng paliwanag at tinanong pa si Jason kung may iba pa bang posibilidad. Pero sumagot ang maskuladong lalaki na wala na siyang maisip na ibang paliwanag. Habang kinukuha ang kanilang mga backpack, napagkasunduan nilang ipagpatuloy ang pag-uusap pagkatapos ng klase. Ewan ko sa inyo guys, pero mukhang mas lalong nababaliw na ang bidang ito. Mukhang may maluwag na talaga sa utak niya. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang may nakatayo sa kusina. Walang iba kundi ang tatay niya na may seryosong mukha. Magalang na yumuko ang binata at tinanong ang kanyang ama kung maayos ba ang tulog nito. Sumagot ang kanyang ama na maayos naman at sinabihan siyang kumain na ng almusal. Pero sumagot ang binata na hindi siya gutom. Sinabi pa ng ama na nagluto ng pancakes ang kanyang ina at dapat siyang kumain ng maayos para marami siyang matutunan sa eskwela. Kahit pa, nagpumilit ang binata na hindi siya gutom at sinabing oras na para pumasok. Matindi ang kaba niya tuwing kasama niya ang kanyang ama. Sa sobrang tensyon niya, nilabasan na siya ng malamig na pawis. Pagdating sa eskwelahan, sinabi niya kay Jason na talagang may katuturan ang teorya nito, at kung totoo ito, habang buhay na niyang makikita si Seika bilang isang normal na babae. Nang sandaling iyon, sumulpot si Yaong sa likuran niya sa hallway. Tinawag niya si Parker at humarap naman ang binata. Nakatitig siya ng diretsyo sa ating bida nang may napakaseryosong mukha. Pagkatapos na may nakakakilabot ng ngiti, sinabi niyang sasapakin niya si Parker. Ano? Bakit? Anong ibig mong sabihin sasapakin mo ako? Ipinaliwanag niyang inilaan niya ang oras niya sa pagpapractice ng low kicks para lang makaganti sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong hiya gaya noong nakaraang araw sa hallway. Hindi niya maintindihan kung paanong naging nakakahiya ang pagtulong sa kanya na makatayo. Idineklara ng babae na bibigyan niya si Parker ng 3 low kicks para mag-quit sila. Ano? Hindi ako magpapabugbog sa'yo. Nababaliw ka na ba? Pinakawalan nito ang unang sipa, ngunit nakaiwas ang binata, tapos kumaripas agad siya ng takbo ng buong bilis. Ibinaluktot ni Yaong ang mga tuhod niya at idineklarang mabilis din siya. At ganoon na nga, na-realize ni Parker na nakakahabol na ito sa kanya. Nakikita pa rin niya itong parang isang bato. Dahil dito, nahirapan siyang makilala kung sino ba ang humahabol sa kanya. Diyos ko, mukhang gumugulong na malaking bato ah. Sa pagkakataong iyon, nakalapit na siya at inanunsyong nahuli na niya ang binata. Naghanda siyang pakawalan ang pinakamalakas niyang sipa. Kung tatama iyon, siguradong malaking gulo ang aabutin ng binata. Pero sa kasawiang palad para kay Yaong, saktong lumabas si Seika sa classroom at naabutan silang dalawang tumatakbo sa hallway. At ang sumalo sa low kick na yon ay walang iba kundi si Seika. Napasigaw sa sakit ang kawawang babae, at agad na-realize ni Yaong na gumawa siya ng malaking pagkakamali.
Dahil doon, napinsala ang mga litid sa bukong-bukong ni Sika. Nag-aalalang tumakbo agad si Parker para tingnan kung okay lang ang babaeng mahal niya, pero sa sobrang kaba, nadapa siya at sumubsob sa sahig. Dahil doon, nabali ang ilong niya. At ganoon lang, isang malaking hindi pagkakaunawaan ang nag-iwan sa kanilang dalawa na sugatan. Nanigas na lang si Young sa kinatatayuan niya nang ma-realize na siya ang may kasalanan sa buong sakunang ito. Bunga nito, pareho silang napunta sa klinik. Binalutan ng bendahe ang paa ni Sika, habang si Parker na may bendahe sa ilong. Humingi ng tawad si Sika para sa inasal ng kaibigan niya, na nagpapaliwanag na talagang medyo kakaiba si Young. Minsan pa, nakulong siyang mag-isa kasama ang babaeng iyon. Humingi pa siya ng tulong kay Jason, pero sinabi ng imaginary friend niya na sarili na niya ito. Kailangan niyang manatiling kalmado. Gayunpaman, ang pagpapanggap na normal lang sa tabi ng isang napakagandang babae ay sobrang hirap. Tapos humarap si Sika sa kanya at nagtanong kung ano ang ulam sa cafeteria ngayong tanghalian. Sumagot siya na may fried chicken sa menu at nagkomento itong mukhang napakasarap niyon. Nagtanong ito kung nag-almusal ba siya bago pumasok at sumagot siyang madalas ay hindi. Tapos tinanong niya kung nakaramdam ba siya ng gutom. Inamin niyang kapag maaga siyang gumising, nasa bahay pa ang kanyang ama, kaya iniiwasan niyang mag-almusal dahil hindi siya komportable kasama ito. Sinabihan siya ni Sika na subukan niyang makisama ng mas maayos sa ama niya at napapayag naman siya. Sa totoo lang, ang sarap talagang kausap ni Sika. Kahit pa, hindi pa rin niya maiwasang maalala ang napaka-nakakahiyang sandaling iyon kung saan sinabi niyang napakaganda nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nasabi niya iyon nang hindi nag-isip. Pero ngayong nakatingin na ulit siya kay Sika, naunawaan din niya. Iyon ay dahil talagang maganda siya. Napansin ng babaeng nakatitig siya, kaya diretsahan itong nagtanong kung hinahangaan ba nito ang kanyang ganda. Sa sobrang pagkataranta, iginiit niyang hindi naman ganoon iyon. Pagkatapos ay sinabi nitong nagbibiro lang siya at humingi ng tawad kung nailang man ang binata sa kanya. Pag-upo niya, nasabi niyang napakasaya raw asarin si Parker. Medyo nahihiya, nagtanong siya kung anong ibig nitong sabihin, at sumagot itong iyon mismo ang tinutukoy niya. Sa tuwing inaasar niya ito, napaka-cute at nakakagigil ng reaksyon ng binata. Mas lalo lang siyang nahiya nang marinig iyon. At tawa lang ng tawa si Sika, sinasabing napakasayang kasama ni Parker. Nasabi rin nito sa huli na totoong ang cute ng tingin niya sa binata. Dahil hindi maintindihan ang nangyayari, napaisip na lang siya kung pinagtritripan lang ba siya nito o talagang masaya itong kasama siya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pag-uusap nila ni Jason sa kwarto, nang ipaliwanag ng imaginary friend niya kung bakit niya nakikita si Sika bilang isang totoong tao sa halip na isang bato. Iyon ay dahil na love at first sight na siya rito, at walang ilusyon ng bato ang makakapigil sa nararamdaman niyang iyon. Kung iyon nga talaga ang sitwasyon, kailangang magdesisyon ng bida natin kung tatanggapin ba niya ang pag-ibig na ito o hindi. Patuloy niya itong iniisip habang kausap si Sika sa klinik. Ilang sandali pa, dumating si Young para akuin ang nangyari. Idineklara ni Sika na ibabalik niya ang sipa. Sa ganoong paraan, magkikwits na sila. Sumigaw ang cute na babae na ibubuhos niya ang buong lakas niya at sumipa. Pero sa kasamaang palad, nasali na naman ang bida natin sa gulo. Mukhang ako na naman ang sasalo ng parusa. Nang gabing iyon, napanaginipan niyang umamin daw siya kay Sika. Tumalikod dito, binaliwala siya, at sinabing hinding-hindi niya idededate ang tulad ni Parker. Tinawag pa siya nitong isang nakakaawang talunan. Agad siyang nagising sa sobrang kaba. May narinig siyang boses na nagtatanong kung binabangungot ba siya. Nang tumingin siya sa silya malapit sa kanyang desk, nakita niyang si Jason iyon na nakasuot ng pajama. Sinasabi ko sa inyo, talagang may saltik na ang bida nating ito. Sinabi niya sa kanyang imaginary friend na napanaginipan daw niyang umamin siya kay Sika. Sumagot si Jason na ang panaginip na yon ay epekto lang ng kanyang trauma. Sa katunayan, madalas siyang nananaginip ng ganoon kamakailan. Baka mas mabuting huwag na lang pansinin ang babaeng iyon. Kahit paano, yan ang opinyon ni Jason. Nagmula ang lahat ng ito sa takot na hindi masuklian ang kanyang nararamdaman. Ang lahat ng nararanasan niya ay takot na dulot ng mga sugat ng nakaraan. Pero may ibang naisip si Jason. Sabi niya, kilalanin ang kalaban at kilalanin ang sarili, at mananalo ka sa bawat laban. Dumating siya sa paaralan habang iniisip ang mga salitang iyon, naiisip na dapat niyang subukang kilalanin pa ng kaunti si Sika. Ngayong naisip niya ito, mukhang isa itong napakagandang diskarte. Pumunta siya sa classroom ni Sika at labis na kinabahan pagdating niya roon.
Napansin niyang maraming estudyante sa paligid at nakikita pa rin niya ang lahat ng babae na parang mga bato. Hinanap niya si Sika pero wala siya roon. Pagkatapos ay may lumitaw na lalaki at sinabing sa kanya ang upuang iyon at Gwon ang pangalan niya. Sandali lang. Sino naman ang lalaking to? Umupo ang matabang lalaki ng may medyo inis na ekspresyon. Agad na nagalit si Jason at sinabing gusto niyang bugbugin ang baboy na yon. Nagtanong ang bida natin kung kay Seika ba ang upuan sa harap niya at bastos siyang sinagot ni Gwon. Minsan pumupunta siya at umuupo riyan. Saka, laging may sumusulpot na mga walang kwentang lalaking nahuhumaling sa mga babaeng tulad niya. Tinanong ng bida natin kung bakit ganoon siyang magsalita. At si Jason, na galit, ay nagdeklarang sisirain niya ang baboy na yon. Sinubukan ni Parker na manatiling kalmado at nagtanong kung alam ba ni Gwon kung nasaan si Seika. Pero sumagot ang lalaki at tinanong kung bakit naman niya malalaman ang kahit ano tungkol sa isinumpang babaeng iyon. Nang marinig iyon ay nagalit ang ating bida, at sinabihan niya si Gwon na huwag na siyang pag-uusapan ng ganoon. Pero sinabi ni Gwon na wala siyang pakialam dahil isinumpa naman talaga ang babaeng iyon. Nang sandaling iyon, sinimulang hubarin ni Parker ang kanyang uniform jacket at hinamon ng suntukan ang lalaki. Mukhang na-activate ang pagiging maprotektang bida. Nagdeklara si Gwon na hindi siya papayag na apihin lang ng mga nerd. Pagkatapos ay kinuha ni Parker ang kanyang uniform jacket at pinaghahampas nito si Gwon. Habang binubugbog, nagsimulang gumawa ng mga tunog ang lalaki na kahina-hinalang parang baboy. Agad pagkatapos ay dumating si Seika at nagtanong kung ano ang mga nakakapagtakang tunog ng baboy na yon. Ipinaliwanag ng ating bida na si Gwon ang may sala dahil pinukaw nito ang galit niya. Sinabi rin niyang tinawag ng lalaki na isinumpang babae si Seika, kaya sinimulan niya itong saktan. Gayunpaman, sumagot ang kaibig-ibig na si Seika na ayos lang iyon dahil palaging ganoon kumilos si Gwon. Tinanong pa ni Parker kung ano ba ang problema ng matabang lalaking iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Seika na magkakilala na silang dalawa mula pa noong bata sila. Magkababata sila, kaya komportable itong kausapin siya ng ganoon. Sa labas ng classroom, humingi ng paumanhin si Parker kay Gwon sa pananakit dito, pero sumagot ang lalaki na ayos lang dahil hindi naman daw iyon masakit. Seryoso ba, magkaibigan na kayong dalawa mula pa noong bata kayo? At sumagot si Gwon na magkakilala na sila mula ng mga 3 taong gulang pa lang sila. Ito na ang perpektong pagkakataon para mas makilala pa si Seika. Gayunpaman, agad siyang binalaan ni Gwon na kung in love siya sa babae, dapat na siyang sumuko. Iyon ay dahil sikat na sikat si Seika, at halos lahat ng second-year student ay may gusto sa kanya. Dahil doon, ang tsansang magtagumpay si Parker ay halos 0%. Alam na ni Parker na sikat si Seika, pero wala siyang ideya na nasa ganoong antas pala. Mayroon pa nga siyang higit sa 2,000 followers sa Instagram. Pero ipinaliwanag ng matabang lalaki na ang dahilan kaya niya sinasabihang sumuko si Parker ay hindi dahil imposible ito. Kilala na niya si Seika mula pa noong maliliit na bata pa sila. Palagi silang pumapasok sa parehong eskwelahan at natural na madalas silang magkasama. Ngunit, noong elementarya, napansin niyang nagsimulang magbago si Seika. Dati ay nagbibiro siya at tinatawag itong isinumpang babae, pero nang kalaunan ay nagsimula niyang mapagtanto na may kakaiba rito. Tila ba naglalabas siya ng kakaiba at madilim na aura na talagang nagpapabigat ng pakiramdam ni Gwon. Siguradong hindi na siya ang dating Seika na nakilala niya noon. Ipinaliwanag niya na mula noong panahong iyon, hindi na siya naging gaya ng dati, na halos parang may itinatago siyang malalim na misteryo. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinasabihan ang bida natin na sumuko. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang sandali. Habang naglalakad sila sa pasilyo, hindi mapigilan ni Parker na isipin kung gaano kamisteryoso ang babaeng iyon. Nakaramdam na siya ng kaunting kaba sa kanya, at ang kwento ni Gwon ay lalo lamang siyang ginawang misteryoso. Sa pagkakataong iyon, nagkasalubong sila ng mga babae. Nagtanong si Seika kung naging matalik na magkaibigan na ba silang dalawa. Nagtanong din ang mga babae kung ano ang ginagawa nila, pero naisip ni Parker na masamang ideya ang aminin na siya ang pinag-uusapan nila. Sa kasamaang palad, binuka ng matabang lalaki ang kanyang bibig ng walang pag-aatubili, at inihayag na pinag-uusapan nila ang isinumpang babae na kilala bilang Seika. Agad na nakaramdam ng takot si Parker, at iniisip kung bakit nagdesisyon ang naglalakad na loudspeaker na ito na sabihin iyon ng malakas. Sa labis na gulat, tinanong niya ang lalaki kung bakit niya aminin ang ganoong bagay. Nang mukhang nag-aalala ng kaunti, nagtanong si Seika kung nagsasalita ba sila ng masama tungkol sa kanya.
Agad namang sumingit si Yaong at iginiit na alam na niya noon pa man na may masamang intensyon si Parker. At idinagdag ni Gwon na sinabi niya kay Parker ang lahat ng tungkol sa kung gaano raw kasama si Seika. Hinuhubad na ulit ni Parker ang kanyang uniform para masuntok niya ang baboy na yon, habang ang lalaki ay nagsimulang gumawa ng mga tunog ng baboy. Kahit si Jason ay nagsasabing gusto na niyang tapusin ang tangang iyon. Nagtanong si Seika kung ano ang problema nilang dalawa, habang sinabi ni Yaong na hayaan na lang nila ang mga lalaki dahil abala sila sa mga gawain ng lalaki. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi mapigilan ni Seika na mag-alala na baka may nasasabi na nga si Gwon na masama tungkol sa kanya. Kinalaunan, ang bida natin ay papauwi na. Pakiramdam niya ay lubusan na walang silbi ang araw dahil wala siyang nalamang konkretong bagay tungkol kay Seika. Gusto niyang mas maintindihan siya ng lubos, katulad ng inirekomenda ni Jason, pero puro maling akala lang ang nakuha niya. Ang taong biglang lumitaw sa likuran ng bida natin ay walang iba kundi si Seika. Tinawag niya si Parker at habang papalapit siya, nagtanong siya kung nagustuhan ba niya ang paninira ng palihim tungkol sa kanya. Agad na nagsimulang magkandautal ang lalaki, iginigiit na hindi naman talaga ganoon iyon. Diyos ko! Pinahamak ako ng matabang lalaking yon ng matindi. Nang may maliit na ngiti, sinabi niyang binibiro lang niya ito. Ipinaliwanag ni Parker na hindi naman talaga sila nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Yung matabang lalaking iyon talaga ang laging nagsasabi ng kung ano-anong walang katuturang bagay. Nang bahagyang tapikin ang balikat ng bida natin, sinabi niya rito na alam na niya yon dahil palaging ganoon kumilos si Gwon. Ang talagang gusto niya ay ihatid siyang muli nito pauwi. Ipinaliwanag niya na ang pag-akyat pa lang sa matarik na daan papunta sa apartment niya ay sapat na para mapagod at kapusin siya ng hininga. Tinukoy ni Jason na kahit hindi sila nagsasalita ng masama tungkol kay Seika, pinag-uusapan pa rin nila ito ng palihim, kaya nakonsensya si Parker. Hindi niya mapigilang isipin na nagsinungaling siya nang sabihin niyang hindi nila ito pinag-usapan, samantalang sa teknikal na aspeto ay ginawa naman nila. Nang sandaling iyon, tinawag siya ng babae at itinuro na ang matarik na daan sa harapan nila ay ang mismong dahilan kaya siya nahirapang huminga noong isang araw. Nagtanong siya kung talagang ganoon kahirap akyatin ang ganoon kaliit na burol. Sumagot ang babae na para sa kanya, sobrang hirap talaga nito. Dahil sa kanyang talamak na anemia, nakakaramdam siya ng matinding pagod at panghihina kahit sa maikling paglalakad pa lang. Kaya naman hiniling niya rito na tulungan siyang bahagyang itulak mula sa likuran. Sa ganoong paraan, magiging mas madali ang pag-uwi. Agad na nanginig ang lalaki. At nang may nanginginig na mga daliri, mainat niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran ni Seika. Nang labis na mataranta, sinimulan niya itong itulak ng medyo mabilis, at inamin naman ng babae na mas nagpadali na iyon ng pag-akyat. Nang may mahinang tawa, nagkomento siyang nakakakiliti pa nga ito. Idinagdag din niya na labis na sensitibo ang likuran niya kapag may humahawak dito. Nang marinig niya yon, agad na nagkulay kamatis ang kanyang mga pisngi. Ang misyon niyang manatiling kalmado ay dumanas ng matinding pinsala. At sa sandaling iyon, muling pumasok sa kanyang isipan ang mga romantikong pantasya. Dahil sa pagkagambala, mas mabilis niya itong naitulak kaysa sa kanyang nilalayon. Naisip pa niyang kung mas magiging malapit sila sa isa't isa, maaari niya itong pasanin para tulungang makaakyat sa matarik na daan. Patuloy namang nagsalita si Jason kung gaano kaganda ang pag-ibig. Nai-imagine na niya ang mga anak na maaaring maging supling ni Parker sa kanya, at ang maisip lang iyon ay sapat na para tuluyan siyang matunaw. Nang sandaling iyon, nagmakaawa ang dalaga sa kanya na bagalan lang dahil hindi na ito makasabay. Mabilis siyang humingi ng tawad habang nakatayo ang dalaga at naghahabol ng hininga. Sa kanya napagtanto na naitulak niya ito ng mas malayo kaysa sa kailangan, pero talagang napakaganda ng tanawin mula sa itaas. Mula roon, natatanaw nila ang maraming gusali na nakakalat sa malayo. Sinabi ng dalaga na hindi pa siya nakarating sa bahaging iyon dati, at inaming talagang napakaganda ng lugar na iyon. Wala siyang kamalay-malay na may ganito palang kagandang tanawin malapit sa kanyang bahay. Idinagdag pa niyang para sa isang may anemia, medyo mahirap ang umakyat sa matataas na lugar. At dahil sa kanya, mas napalayo pa siya ngayon sa kanyang apartment kaysa dati. Pabiro pa siyang nagtanong kung palihim ba siyang pinapatay nito. Humingi siya ng tawad dahil naitulak niya ito ng mas malayo kaysa sa dapat. Gayunpaman, dahil ipinakita nito sa kanya ang isang magandang lugar, napagpasyahan niyang palagpasin iyon sa pagkakataong ito. Naiwang walang imik ang binata dahil sadyang napakaganda niya, kaya napatangan na lang ito. Habang inaayos ang kanyang buhok, sinabi niyang talagang nakakapigil hininga ang tanawin.
Naramdaman niya ang matinding bugso ng damdamin na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Gwon na may kakaiba kay Seika. Kahit pa, masyado na siyang in love kaya hindi na siya makapag-focus sa iba kundi sa kanya lang. Para bang umikot ang buong mundo niya sa isang dalaga lamang. Sa wakas, tinawag niya si Seika sa kanyang pangalan at inaming pinag-uusapan nga nila ito ni Gwon. Tinanong siya nito kung totoo nga iyon. Pinag-uusapan niyo ba ako? Seryoso? Sumagot siya na totoo iyon dahil nabanggit ni Gwon na magkababata sila, ngunit agad niyang nilinaw na wala silang sinabing masama tungkol sa kanya. Ang tanging gusto lang niya ay mas makilala pa ito. Iyon ang dahilan kaya siya nagtatanong sa taong kilala na siya mula pagkabata. Nang marinig niya na gusto nitong makilala pa siya, unti-unting namula ang mga pisngi ng dalaga. Mukhang kahit siya ay may hangganan pagdating sa romansa. Sumumpa siyang hindi niya kailanman ito siniraan ng patalikod, at gusto lang talaga niya itong mas maintindihan. Sinasabi lang niya ang lahat ng ito upang siguraduhin hindi nito masamain ang sitwasyon. Gayunpaman, mas nagmukha itong pagtatapat ng pag-ibig, kaya hindi alam ng dalaga kung paano tutugon. Kaya sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala dahil kinalimutan na niya ang buong pangyayari. Pagkatapos noon, napagpasyahan nilang bumaba na sa burol. Nagsimula siyang mag-isang maglakad pababa ng burol, at tinanong siya ng binata kung hindi ba ito natatakot na mahulog. Sumagot siya na magiging ayos lang siya at umaasa siyang tutulungan siya nitong umuwi ulit kinabukasan. Bakit niya ako iniwang mag-isa rito? Nagkomento si Jason na napakahirap intindihin kung ano ang nasa isip ng dalaga. Napaisip pa siya kung kailangan niya bang maging ganoon katapat ni Parker, lalo na't halos tulad iyon ng isang pag-amin. Iminungkahi rin ni Jason na baka nahiya lang ito ng husto, kaya nagpa siya itong bumaba ng mag-isa. Kahit paano, malinaw na baka sa mukha ni Seika ang isang mahiwagang ekspresyon. Iniisip niya ang mga sinabi ni Parker na ang gusto lang daw nito ay mas makilala siya. Habang may tipid na ngiti, sinabi nitong nakakagulat na minsan ay hindi mahulaan ang kanyang kinikilos. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglalakad mag-isa ngunit kalaunan ay napaupo rin dahil sa kanyang anemia, sabay sabing sobrang nanghihina na siya. Kinabukasan, dumating na sa paaralan ang ating bida. Tinanong siya ni Jason kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na maglalaro siya ng soccer. Nagkomento si Jason na napakaganda nito dahil kalimitang mas gusto ng mga babae ang mga lalaking sportsman. Nang sandaling iyon, napatingin si Parker sa ibaba at napansing nakalas ang isa sa mga sintas ng kanyang sapatos. Yumuko siya para ibuhol ito nang biglang may marinig siyang tumawag sa kanya. Isa itong guro na nagsasabing hindi siya dapat tumayo sa gitna ng daanan. Nabanggit pa nito na muntik na siyang madapa dahil hinaharangan ng binata ang daan. Ang babae ay si Gina, isang 26 taong gulang na guro. Humingi ng tawad si Parker kay Teacher Gina at sinabihan siya nito na huwag na siyang titigan sa ganoong anggulo dahil nailang siya. Muli siyang humingi ng tawad at nagtanong kung bakit hindi niya dapat tignan ito ng ganoon. Sumagot ang guro na hindi raw gusto ng mga babae ang tinatitigan ng ganoon. Sinabi pa nitong medyo nakakahiya yon habang pinipiga ang ulo ng binata. Hindi ko alam sa inyo pero talagang may kakaibang personalidad ang gurong ito. Idinagdag pa nito na kapag tinitignan niya siya ng ganoon, mukha raw itong hindi ganoon kagwapo, tapos umalis na ito. Naiwang nakatayo ang binata na nagtataka kung bakit sinabi iyon ng kanyang guro. Hindi naman niya masyadong inalintana ang opinyon nito dahil sa paningin niya, isa lang naman itong bato. Sobrang matindi ang takot niya sa rejection, kaya naman tingin niya sa lahat ng babae ay mga bato lamang. Bukod doon, palagi niyang sinisigurong hindi na siya muling ma-in love. Dahil marami siyang libreng oras, ginugol niya ito sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Bukod doon, sadyang napakagaling niya sa soccer. Nakapuntos siya ng isang nakakabilib na goal laban kay Gwon at nagsimulang bumati ang lahat ng kaklase niya, sinasabing mailikas siyang talento. Samantala, pakiramdam naman ni Gwon ay hiyang-hiya siya matapos makalusot ang ganoong kagandang goal. Kasabay nito, naglalakad ang mga babae sa labas at nagkokomentong naglalaro ang mga lalaki ng soccer, kaya siguradong amoy pawis na ang classroom pagbalik nila. Namumukod tangi si Parker sa lahat ng mga estudyante, na natural lang na kumuha ng pansin ng dalawang dalaga, lalo pat mukhang siya ang pinag-uusapan ng lahat. Pinag-uusapan ng tatlong babae kung gaano kagaling si Parker sa soccer, at kung paano naging isa yon sa mga dahilan kaya nila ito labis na gusto. Napagtanto ni Seika na talagang sikat si Parker sa mga babae dahil pinag-uusapan ito ng lahat at pinupuri pa ang kanyang kagwapuhan. Narinig niya ang isa sa mga babae na nagsasabing napakagwapo raw at napakabighani nito.
Saka tinanong ni Young si Seika kung sa wakas ay naniniwala na itong talagang sikat si Parker. Naisip iyon saglit ng dalaga at napagtantong ibang-iba ang kilos ng binata sa tuwing magkasama sila. Marahil ibig sabihin ay may nararamdaman ito para sa kanya. Dahil doon, sa wakas inamin niya sa sariling baka talagang in love si Parker sa kanya. Habang break, patuloy na binabati ng lahat si Parker, sinasabing isa siyang halimaw sa larangan ng soccer. Napansin ng binata na basang-basa siya ng pawis kaya naisip niyang mas mabuting maghilamos muna bago bumalik sa klase. Dumiretso siya sa lababo, binuksan ang gripo, at nagsimulang maglinis ng sarili. Nang sandaling iyon, may nagpakita at sinabing napakagaling daw ng sipa nito. Nagkomento si Guan na talagang hindi niya kayang pigilan ang sipa na yon. Pinuri rin siya ng ating bida, sabay sabing nagpakitang gilas din ito bilang goalkeeper. Ngunit sumagot ang matabang binata na minamasama niya ang komentong iyon. Bakas ang pagkalito sa mukha ni Guan nang itanong kung alam ba niya ang tungkol sa madilim na bahagi ng football. Sumagot ang ating bida na wala siyang kaalam-alam. Ang madilim na bahagi ay sa tuwing natatalo ang isang koponan, ang goalkeeper palagi ang nagdadala ng sisi. Kayang sanggain ng isang keeper ang 10 magkakasunod na sipa, ngunit sa oras na makalusot ang isang bola, sa kanya na nakatutok ang mga daliri ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinabing hindi niya talaga matiis si Parker, dahil napakagaling nitong striker. Mabilis na nag-init ang ulo ni Jason, isinisigaw na nagsisimula na namang mang-asar ang walang hiyang baboy na ito. Matapos ay pinaglaruan ng matabang binata ang gripo, itinututok ang tubig diretsyo sa ating bida. Direktang tumalsik ang tubig sa kanyang mga mata, kaya nagreklamo si Parker na sobrang lamig daw ng tubig. Natural lang na nagpasya siyang gumanti. At sa gayong paraan, nagsimula na ang walang habas na basaan ng tubig. Nagpalitan na ng pang-aasar ang dalawa at tinawag ng matabang binata na 4 ang mata ang ating bida. Teka lang, tanga. Hindi ba't nakasalamin ka rin? Habang nanonood mula sa itaas, nagtaka ang mga babae kung bakit napakaisip bata ng mga lalaki. Sinubukan nilang intindihin kung ano ang pinag-aawayan nila pero wala silang maintindihan kahit isang salita. Nagmungkahi si Young na lumapit sila para malaman nila kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga lalaki. Para itong isang tapatan na hangbo mismo sa isang western movie. Galit na nagreklamo si Parker na binasa ng maruming baboy na yon ang bawat piraso ng kanyang damit. Hinubad naman ni Guan ang kanyang damit at idineklara na dapat nilang idaan sa suntukan ang lahat. Agad na pumayag si Parker at sinabing tapusin na nila ito ng tuluyan. Patuloy na lumapit ang dalawang babae habang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa mismong sandaling yon, napagtanto ni Parker na ang babaeng gusto niya ay nakatitig sa kanya habang nakahubad siya. At sa totoo lang, nasa napakagandang hubog ang katawan ng ating bida. Nagbunga ang lahat ng kanyang pagsasanay. Agad na namula si Young dahil hindi maitatangging ang gwapo ni Parker. Sumulyap si Seika sa kanyang kaibigan at napansing mukhang masyadong namumula ang blonde. Samantala, hindi gaanong binyayaan si Guan ng magandang pangangatawan, kaya kitang-kita ang pagkadismaya ng dalawang babae. Pagkatapos, lumingon sila at nagkunwaring wala silang nakita. Agad silang tinawag ni Guan at sinabihang bumalik para panoorin kung paano niya tatalunin si Parker. Minura pa niya ang ating bida dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Teka sandali. Nakita lang ni Seika ang katawan ko. Hayop na baboy ka. Balang araw, gagawin kitang bakon sa almusal. Medyo nailang ang dalawang babae matapos makita si Parker na walang damit. Gayunpaman, may kakaibang misteryosong ekspresyon si Seika. Hindi ako magsisinungaling, mukhang may isa ring nahuhulog na ang loob. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa sumunod na araw. Naglalaro ulit ng football ang ating bida, pero sa pagkakataong ito, nagawa talagang pigilan ni Guan ang isa sa mga sipa niya. Nainis si Parker at tinawag na maruming baboy ang kaibigan niya. Tumawa ang matabang bata at sinabing ang sipang yon ay parang gawa ng isang maliit na bata. Anong problema mo ngayon, Parker? Napakasama ng laro mo. Sinimulang punahin ng kanyang mga kakampi na ang laro niya ay malayo sa dati niyang galing. Napansin ni Jason na mukhang wala sa sarili ang kanyang mahal na kaibigan. Sabi ni Parker, pagod lang daw siya at magpapahinga muna ng saglit. Sa palusot na yon, naglakad siya palayo para umupo. Samantala, nagkukwentuhan ang mga babae sa malapit tungkol sa kung gaano kaakit-akit si Parker. Maya-maya ay may lumapit sa kanya at sinabing mukha siyang pagod na pagod. Si Seika mismo yon na binabati siya ng isang napakatamis na ngiti. Agad na kinabahan ng binata at namula ng husto ang kanyang mga pisngi na nagpapakita ng labis niyang pagkahiya.
Hiniling niyang medyo yumuko ito dahil ayaw niya itong tingnan mula sa ibaba. Naalala niya ang isang bagay na sinabi minsan sa kanya ni Professor Gina. Sinasabing mas pangit daw tingnan ang mga tao kapag tinitingnan mula sa ibaba. Nabanggit niya iyon habang nagtatali ng sintas ng sapatos sa pasilyo. Sa sobrang pagkalito, nagtanong ang dalaga kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagtaka pa siya kung bakit iniiwasan itong makipagtitigan. Mabilis siyang nagpaliwanag na hindi yon ang iniisip nito. Ipinaliwanag niya na sinabi ni Professor Gina sa kanya na hindi raw kaakit-akit ang tao kapag tiningnan mula sa mababang anggulo. Kaya naman ayaw niyang makita siya nito sa pangit na anggulo. Medyo kiniling ni Sika ang ulo niya at nagtanong, ibig sabihin ba nun, pangit na ako dahil lang nakatayo ako sa mas mababa? Agad siyang sumagot ng hindi. Hinding-hindi ka magmumukhang pangit kahit kailan. Ang totoo nga, palagi kang maganda. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, napagtanto niyang sobra ang sinabi niya. At para lalong palalain ang sitwasyon, mas lumapit ang dalaga na may mapanuksong ekspresyon. Nagsimulang gumawa ng nakakailang na kilos ang ating bida nang mapagtanto niyang, sa pagkakataong ito, mukhang pag-amin na naman ng pag-ibig ang bawat lumalabas sa bibig niya. Nagkomento pa si Jason na kung ipagpapatuloy niya ito, tuluyan siyang mahuhulog sa lahat ng bitag ng dalaga. Hay naku, pare, kakasabi mo lang na maganda siya sa lahat ng anggulo. Halos isang pag-amin na yon. Nga, kaibigan. Bahala ka na sa buhay mo ngayon. Suko na kung iligtas ka. Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at nagreklamo na may isinumpang bibig siya dahil lagi niyang nasasabi kung ano talaga ang nasa isip niya. Samantala, patuloy lang itong nakatitig sa kanya. Ewan ko sa inyo ha, pero napaka-misteryoso talaga ng babaeng to. Imposibleng malaman kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya. Ang tanging sigurado lang ako ay gusto niya ito. Nagpasalamat siya sa papuri na talagang nagpagulat sa malaking lalaki. Tinanong pa niya kung sinusubukan nitong pasayahin siya sa mga salitang iyon at inamin na kung ganon nga, umepekto naman. Kung sa bagay, masarap palaging makarinig ng mga papuri. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing totoo yon. Nabanggit pa ng dalaga na lagi niyang naririnig na pinupuri siya ng ibang babae, na kesyo may maganda siyang pangangatawan at guwapong mukha. Tinaas niya ang dalawang kamay at iginiit na walang saysay na sabihin yon dahil hindi niya talaga yon mapaniwalaan. Sumagot si Seika at sinabing hindi siya sumasalungat sa mga babaeng yon. Sa totoo lang, naisip niyang tama silang lahat. Teka lang. Iniisip niya ring kaakit-akit ako. Seryoso ba? Saang bahagi ka sumasang-ayon? Naalala tuloy ng dalaga ang pagiging atletiko at maskulado ng katawan ni Parker. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit at ibinulong sa kanyang tainga niya na nakikita rin siyang kaakit-akit nito. Tuluyan ang nahumaling ang binata. Sa totoo lang, mga pare, wala nang saysay na husgahan pa ang paborito nating bida. Wala talaga siyang laban. Sigurado akong karamihan sa inyo, mahuhulog din sa kanya ng walang kahirap-hirap. Patuloy siyang tinititigan nito nang may napakagandang ngiti sa kanyang labi. Sa ganyang tingin, halos imposibleng makatanggi. Maya-maya, dumating ang isa sa mga kakampi ni Parker at sinabing oras na para bumalik sa laro. Tumayo siya at humingi ng paumanhin kay Seika. Tinawag siya ng dalaga at sinabing isisigaw niya ang pangalan nito. Nang sandaling yon, umabot hanggang langit ang motibasyon ni Parker. Jason, naintindihan ko na sa wakas kung bakit napakasama ng laro ko. Konting motibasyon lang pala ang kailangan ko. Agad siyang nagsimulang lumusot sa bawat defender na humaharang sa kanya. Tumango si Jason at sinabing sa wakas ay may ipinaglalaban na ang kanilang malaking lalaki, kaya wala nang dahilan para patuloy siyang sabihan na isuko ang kanyang nararamdaman. Dahil nanonood sa gilid ang babaeng gusto niya, bumalik siya sa paglalaro sa isang kamangha-manghang level. Habang hinahaplos ang kanyang bigote, sinabi ni Jason na opisyal na niyang binabawi ang lahat ng kanyang nakaraang payo. Siguro, hindi na rin masamang ideya ang habulin ang pag-ibig na yon pagkatapos ng lahat. Dahil dito, naka-score si Parker ng isang napakagandang goal. Inamin ni Jason na baka nga pinapalakas ng pag-ibig ang mga bata. Nagdiwang ang lahat ng kanyang mga kakampi dahil sa wakas ay bumalik na rin si Parker sa dati niyang lakas at sumagot siya ng isang tuwang-tuwang ngisi. Napansin ni Seika na sikat talaga siya, hindi lang sa mga babae, kundi pati na rin sa mga lalaki. At matapos niyang mapagtanto yon, lalo pang lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. Sa huli, nagawa ring manalo ng kanilang team sa laban. Habang nag-uusap sina Parker at Seika pagkatapos, nagkataong dumaan si Professor Gina at narinig ang lahat ng sinabi nila.
Kinabukasan, pag-uwi niya ay napansin niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Mukhang dismayado ang kanyang ina dahil bumili ito ng 2 tiket para sa isang dula sa teatro, ngunit kailangang magtrabaho ng kanyang ama sa araw na iyon. Lumingon ito para batiin ang kanyang anak. Patakbo siyang lumapit at nagtanong kung gutom na ito dahil mukha itong pagod na pagod. Sumagot siya na kumain na siya bago pa man umuwi, pero nagpumilit ang kanyang ina na naghanda siya ng masarap na pagkain. Sa kasamaang palad, hindi niya magawang kumain kapag naroon ang kanyang ama. Masyadong nakakailang ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Bilang isang totoong masklehead, pinaalalahanan ni Jason ang ating bida na mahalaga ang protina para mapanatili ang kanyang magandang pangangatawan. Ipinaliwanag ng ina niya na mayroon siyang 2 tiket sa teatro at balak sana niyang isama ang ama ni Parker, ngunit may pasok ito sa gabing iyon. Kaya napagpasyahan niyang ibigay na lang ang mga tiket sa ating bida at iminungkahi na mag-imbita ng kaklase mula sa paaralan. Nabanggit din niya kung gaano siya kasabik na makasama ang kanyang asawa, ngunit halos araw-araw itong nagtatrabaho nitong mga nakaraang linggo. Habang nakatitig si Parker sa mga tiket, napaisip siya kung sino ang pwede niyang yayain. Ang problema, sobrang nakakahiya kung ayain niya si Seika. Sinubukan muna niyang yayain ang isa sa kanyang mga kaklase, pero hindi raw ito pwede. Tapos ay nilapitan niya ang ilan pa niyang mga kaibigan, pero lahat sila ay sinabing abala sila. Inaya rin niya si Gwon, ngunit sinabi ng matabang binatilyo na baka magkasakit siya sa araw na iyon. Nga! Tila walang may interes na sumama sa kanya sa teatro. Sige na, bro. Akala ko ba hilig mo ang mga ganitong bagay? Hindi ka ba nanonood ng anime? Kapareho lang halos ng ideya nun. Sumagot si Gwon na hindi siya nanonood ng anime kahit kailan. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya si Parker at umalis. Hindi ko inaasahan yon ah. Bakit ko ba inisip agad na nanonood siya ng anime? Dahil ba mukha siyang tipikal na nerd? Ipinunto ni Jason na nakakatakot minsan ang mga stereotype. Pinalabas ng autor ng kwentong ito na kakaiba ang bawat tagahanga ng anime. Nang sandaling iyon, napansin niyang papalapit si Professor Gina at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang humanap ng makakasama sa panonood ng dula sa teatro, pero walang gustong sumama. Tahimik na iminungkahi ni Jason na yayain na lang niya si Seika. Kahit ang guro ay nagtanong kung si Seika ba talaga ang gusto niyang isama, pero wala siyang lakas ng loob para magtanong. Mabilis niya itong itinanggi at iginiit na gusto lamang niyang manood kasama ang isa sa mga kaibigan niya. Sinubukan pa niyang lumayo ng kaunti sa guro para hindi nito matuklasan ang pagtingin niya. Sa kamalasan niya, tinawag siya nito pabalik. Anong problema, Parker? Talaga bang magsisinungaling ka sa guro mo? Nanumpa siya na hindi siya nagsisinungaling at hindi si Seika ang gusto niyang yayain. Sa hindi kumbinsidong ekspresyon, tinanong siya ng guro kung sa tingin ba niya ay may maniniwala sa ganoong kahinang palusot. Nang sandaling iyon, tuluyan siyang nanigas sa kinatatayuan. Naku po! Paano niya nalamang gusto ko si Seika? Sa huli, umupo silang dalawa at nagpatuloy sa pag-uusap. Tinanong siya nito kung gusto ba talaga niyang yayain si Seika at nagtaka kung bakit hindi na lang niya ito kausapin ng direkta. Kahit si Professor Gina ay alam na sobrang sikat ni Seika, dahilan kaya maraming lalaki ang kinakabahan sa paligid niya. Tinanong ni Parker kung paano nito nalaman na gusto niya si Seika. Ipinaliwanag ng guro na narinig niya ang buong pag-uusap nila ni Seika sa football field. Sige na, halata namang in love ka sa kanya. Takot ka lang na baka i-reject ka niya, hindi ba? Inamin niyang tama ito dahil nakakaramdam siya ng matinding hiya sa buong sitwasyon. Kaya lumalabas na takot kang yayain siyang lumabas sa harap ng lahat. Ipinunto pa nito na halos para na rin itong isang pagtatapat ng pag-ibig. Pagkatapos ay tumayo ang guro, tinawag siyang duwag, at nakangiting siniguro sa kanya na balang araw ay pasasalamatan niya ito para doon. Oo, na-activate ang pakikialam ni teacher. Diretso itong naglakad palapit kay Seika at sinabing may gustong sabihin si Parker sa kanya. Agad na sumigaw ang binata sa sobrang pagkasindak. Pagkatapos ay tinanong ng guro si Seika kung gusto ba nitong manood ng dula sa teatro kasama si Parker sa katapusan ng linggo. Biglang napahalakhak si Yaong at ipinunto na nagawa ni Parker na pagtapatin ang guro para sa kanya. Nagpaalam si Professor Gina at sinabihan si Seika na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Parker, kaya lumapit ang dalaga sa kanya. Sobra ang ilangan sa sitwasyong iyon dahil ngayon ay maaari siyang ma-reject sa harapan ng lahat. Habang inaayos ang kanyang buhok, tinanong siya ni Seika kung gusto nitong lumabas kasama siya.
Bumilis ang tibok ng puso niya at wala siyang ideya kung paano tutugon. Nauutal siyang sumagot ng, "Gusto ko siyang makasamang lumabas para manood ng dula sa entablado." Pagsapit ng katapusan ng linggo, heto ang ating bida, nakasuot ng ibang porma at maayos na maayos ang tingin. Hindi niya inakalang papayag itong makipag-date sa kanya. Bukod pa rito, iyon ang unang beses na nagsuot siya ng contact lens, kaya nabanggit pa niyang medyo kakaiba ang pakiramdam. Tinanong niya si Jason kung baduy ba ang suot niya, at pabalik-balik na sinasabi ng kanyang imahinasyong kaibigan na hindi at mukha siyang gwapo. Ngunit sinabi ng kanyang imahinasyong kaibigan na hindi iyon ang pinakamahalagang bahagi. Ang gusto nitong malaman ay kung anong uri ba ng relasyon ang nais ni Parker kay Sika. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon, bata. Maliwanag na may nararamdaman ka para sa kanya. Saka, pumayag siyang lumabas kasama ka, kaya siguro may tsansa kayong magka-date. Pero may matinding takot ka sa rejection. Ito ay dahil sa lahat ng pinagdaanan niya noong kanyang kabataan. Pero mayong may gusto ka na sa kanya, kailangan mong harapin ang trauma mong yan. Sinabi ni Parker na hindi niya maisasantabi ang nararamdaman niya para kay Sika. Sinabi ni Jason na kailangan niyang harapin ang trauma na ito, o kaya ay subukang magnilay muli para tingnan ang dalaga bilang isang bato. Inisip pa niya na tila nakikita si Sika bilang isang totoong bato. Kaya kailangan niyang tanggapin ang isa sa dalawang landas na ito. Umamin ka na mahal mo siya, o subukan mo siyang kalimutan. Nang sandaling iyon, lumitaw si Sika na may suot na ibang damit kaysa sa madalas nitong gamitin sa paaralan. Tuluyang nabighani ang binata sa kanya. Sinabi pa ni Jason na lagi lang siyang mananatili sa tabi ng ating bida para tulungan siya. At sa pagtingin pa lamang sa dalaga, alam na agad niya kung ano ang kanyang pipiliin. Pipiliin niyang mahalin ito at haharapin ang lahat ng kanyang trauma. Marami na siyang pinagdaanang mahihirap na sitwasyon sa tuwing nagtatapat siya ng nararamdaman sa mga babae. Sa bawat pagkakataon, palagi siyang nare-reject. Dahil doon, sinabi ni Jason na mas makakabuti para sa kanya kung ituturing niya ang lahat ng babae na parang mga bato. Bukod pa roon, hindi na siya dapat pang magmahal. Kaya naman, naging isang malamig siyang tao, walang pakiramdam, na tinuturing ang lahat ng babae na tila mga bato. Sa parehong pagkakataon, napakahirap din ang sitwasyon nila sa bahay kasama ang kanyang ama. Mukhang walang pakialam ang ama sa anak nito. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpunta sila sa isang cave. Umiinom ng iced tea si Sika habang kape naman ang sa kanya, at nagkomento ang dalaga na mukha itong mature. Inorder lang niya ang kapeng yon dahil iyon ang pinakamura. Tinanong ni Sika kung gaano pa katagal bago magsimula ang dula, at sinabi niyang may halos 1 oras pa. Sinusubukan niyang magmukhang matanda sa pag-inom ng kape, habang hindi niya mawaglit sa isip ang sinabi ni Jason na dapat na siyang umamin na in love siya. Pero kung gagawin niya yon, kailangan niyang harapin ang kanyang trauma. Sa sandaling iyon, kinabahan siya at tinanong ang sarili kung kaya ba niya itong gawin. 5 buong taon niyang tiningnan ang lahat ng babae bilang mga bato. Nang sandaling iyon, tinanong siya ni Sika kung ano ang iniisip niya. Kinabahan siya at nagsimulang mautal, sinabing iniisip lang niya na hindi masarap ang kape. Pero tinawag siyang sinungaling ni Sika at sinabing may iba siyang iniisip dahil parang lumilipad ang isip niya. Paano ka makakapag-isip ng iba gayong nasa harapan mo mismo ako? Napagtanto niyang seryoso siya. 2 oras ang ginugol nito sa pag-aayos para lang makipagkita sa kanya. Bukod doon, mas matagal pa itong pumili ng isusuot. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lang makipagkita sa kanya. Kaya dapat itigil na niya ang pag-iisip sa ibang bagay at magtuon lang sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nakakabastos ang patuloy na pagkawala sa sarili, lalo na't may isang napakagandang babae sa kanyang harapan. Dahil inimbita niya ito sa isang dula at labis itong nasabik, palalampasin na muna niya ito. Oras na kaya tumayo na sila papuntang teatro. Sa ngayon, magpo-focus muna siya sa date nila ni Sika at saka na lang isipin ang mga problema tungkol kay Jason. Nakarating sila sa teatro. Nagpe-perform na ang aktres sa dula at ibinibigay ng mga aktor ang kanilang makakaya. Pero mukhang hindi gaano kaganda ang dula. Sa katunayan, halos makatulog na sa antok ang ating bida at si Sika. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang claw machine. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para makuha ang isang teddy bear para rito, pero nabigo siya. Kasunod niyon ay nagpunta sila sa karaoke, at tawa ito ng tawa dahil sa sobrang sintonado niyang kumanta. Sunod silang kumain ng merienda, at nag-alok ang dalaga na hiwain ito para sa kanya. Sa huli, inihatid niya ang dalaga pauwi habang nagkukwentuhan sa daan.
Magkasundo ang dalawa na tila ba itinakda talaga sila para sa isa't isa. Sinabi ng dalaga na naging sobrang saya niya at nagpasalamat pa sa paghatid hanggang sa kanila. Na may palakaibigang tingin, sinabihan siya nitong mag-ingat sa pag-uwi. Ngunit wala siyang nasabi at nanatiling nakatayo habang pinagmamasdan siya. Tinanong pa siya nito kung may gusto ba siyang sabihin at habang nauutal, hindi niya talaga alam kung paano ipapahayag ang sarili. Kaya sinabi na lang niya na ang tangi lang niyang gustong sabihin ay naging masaya siya ngayong araw. Siyempre, hindi iyon ang talagang gusto niyang sabihin. Gusto niyang itanong kung pwede ba siyang makipag-date ulit sa kanya. Dahil medyo naguguluhan, nagtanong siya, iyon lang ba talaga? Nagsimula na naman siyang mautal at hindi siya nakapag-aya muli. Kaya gumawa na lang siya ng palusot at sinabing magkikita naman sila sa eskwelahan kinabukasan. Mahina siyang sinuntok nito sa balikat at tinanong, bakit ang tagal mo pa bago sabihin ang ganoon kasimpleng bagay? Pagkatapos niyon ay nagpaalam na siya at sinabing magkita na lang sa eskwelahan bukas. Samantala, abala naman siya sa pagdaramdam dahil hindi man lang niya nakuha itong mayayang mag-date ulit. Diyos ko, ganito ba talaga ako kaduwag? Kahit gustong-gusto niyang sabihin lahat ng iyon kay Sika, hindi talaga niya magawang bigkasin. May bahagi pa rin sa kanya na natatakot na baka ma-reject lang siya. Natatakot siya na baka masaktan siya sa magiging sagot nito. Kaya naman takot siyang mapalapit ng sobra sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang sinabi ni Professor Gina na kung hindi siya gusto ni Sika, sana ay umpisa pa lang hindi na siya pumayag makipag-date. Siguro kung babalik siya sa pag-isip na ginagawa niya 5 taon na ang nakalipas, babalik sa normal ang lahat. Ituturing na naman niya si Sika na walang iba kundi isang bato. Kapag ginawa niya yon, maibabalik niya ang payapa at tahimik niyang pamumuhay. Sakto namang tinawag siyang muli ni Sika. Sinabi nito na sa susunod na paglabas nila, umorder na siya ng iced tea imbes na kape. Lumingon ang binata at nakitang nakatayo at naghihintay pa rin ito sa kanya. Idinagdag nito na sa susunod nilang date, baka hot chocolate na ang orderin niya dahil mas masarap ito. Sa oras na yon, napagtanto na rin niya sa wakas na totoong gusto siya nito. Sumingit pa si Jason at sinabing oras na para umusad. Seryoso ka bang gusto mo ulit siyang ituring na isang bato? Kailangan mong lumaban at harapin ang mga kinatatakutan mo. Kalimutan mo na yung kalokohan tungkol sa pagtrato kay Sika na parang bato. Tinanong ni Parker kung kaya ba talaga niyang gawin yon at sumagot si Jason na, pero kailangan niyang magpakatapang. Tutal, hinayaan naman niyang ang isang guro ang mag-aya kay Sika para sa kanya. Higit pa roon, tumayo lang siya roon nang nag-isip ng malalim sa harap mismo ni Sika, hinayaang hiwain nito ang pagkain niya, at hindi pa rin siya nakapag-ayang mag-date ulit. Panahon na para ihinto ang pag-aalinlangan at umaksyon na. Kundi, kailangan niyang aminin na duwag pa rin siya, at bumalik sa pagtrato rito bilang isang ordinaryong bato. Humingi pa ng tawad si Jason dahil medyo naging prangka siya, pero ipinilit na nagsasabi lang siya ng totoo. Sa huli, bata, nasa iyo pa rin ang desisyon. Inamin ni Parker na pangtalo ang ganoong pag-isip. Pagkatapos ay inabot niya ang mga kamay ni Sika, tinawag ito sa pangalan niya, at nabulagan na lang ang dalaga. Na namumula ang pisngi, tinanong nito kung anong problema. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi naging perpekto ang date nila ngayong araw, at nangako siyang pagagandahin pa ang susunod nilang pagkikita. Binanggit pa niya ang pagkatulog ng dalaga noong dula dahil sa sobrang boring nito at humingi rin siya ng tawad doon. Natural, gulat na gulat si Sika sa narinig niya. Pagkatapos ay mahina itong tumawa at sinabing hindi na yon problema. Inamin pa nito na sabik niyang hinihintay na yayain siya nitong lumabas ulit. Biglang naging medyo awkward pero napakatamis ng paligid ng sabay. Hawak pa rin niya ang mga kamay ni Sika nang bigla niyang napagtanto kung ano ang ginagawa niya. Agad niyang binitiwan iyon at humingi ng tawad, sinabing hindi niya napansin. Sumagot siyang ayos lang iyon. Pagkatapos ay hiniling nito na ipakita sa kanya ang isang mas nakakatuwang bagay sa susunod nilang date. Pagkatapos nito, nagpaalam na muli ang dalawa sa isa't isa. Pakiramdam ni Parker ay sasabog na ang puso sa dibdib niya. Samantala, natataranta rin si Sika habang tinititigan ang sariling mga kamay. Nakakapanatag sa pakiramdam na hawakan ang mga kamay ni Parker. Tumungo ang kwento kinabukasan. Nagtungo ang binata sa isang pampublikong parke. Simple lang ang dahilan. Gusto niyang mag-ensayo at maging mas malakas. Mukhang naisipan na nga ng ating bida na magpa-level up pareho sa pag-ibig at buhay ng sabay.
Binibilang ni Jason ang kanyang pag-ehersisyo, habang wala namang ibang iniisip si Parker, kundi kung paano pa mapapasaya ang susunod nilang date. Pinuri pa siya ni Jason, at sinabing kumilos siya na parang tunay na lalaki. Kahit ang totoo, mas mahirap talaga yon kaysa sa inaasahan. Habang nag-ehersisyo siya, biglang lumitaw si Yaong na pawis at hinihingal. Nabanggit niyang balak niyang mag-ensayo pa ng humigit kumulang 40 minuto. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yaong at tinawag siyang lampa. Halos mapatalo ng binata sa gulat at nagtanong kung sino siya. Sumagot si Yaong na siya ay kaibigan ni Sika at nagtatakang seryoso bang hindi siya nito nakikilala. Nagkomento rin siya na hindi niya inaasahang makikita si Parker na nag-ensayo sa gitna ng parke. Doon na sa wakas naalala ni Parker kung sino ito. Tutal, noon ay nagmumukhang bato sa kanya ang bawat babae, kaya hindi naging madaling kilalanin ang mga ito. Dahil puno ng sigla, idineklara niyang tutulungan niya itong mag-ensayo. Kaya hinawakan ni Parker ang pull-up bar, ngunit agad na sumigaw si Yaong na mali ang lahat ng ginagawa niya at sinipa pa siya sa likod. Bumagsak sa lupa ang kaawa-awang lalaki at gumulong-gulong sa alikabok. Ano bang problema mo? Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong niya. Sumagot siya na kung patuloy siyang mag-ensayo ng ganoon, magkakaroon siya ng matinding sakit sa likod. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maghintay sandali dahil babalik din siya agad. Hinabol siya ng sigaw ni Parker, sinasabing magmadali siya dahil balak na lang niyang mag-ensayo ng ilang minuto. Kung matatagalan siya, aalis na rin siya agad. Seryosong nagpaliwanag si Yaong na magpapalit lang siya ng damit pang ensayo. Kaya pumayag siyang maghintay. Ipinunto ni Jason na perpektong pagkakataon ito dahil si Yaong ang pinakamatalik na kaibigan ni Sika. Magagamit niya ang pagkakataong ito para mas makilala ang babaeng gusto niya. Sa bagay, hindi naman maaasahan ang matabang lalaking iyon pagdating sa impormasyon. Sa madaling salita, matutulungan siya ni Yaong na alamin ang mga hilig at gusto ni Sika. Sa tingin mo ba ay epektibo kung kaswal akong magtatanong kay Yaong? Napaisip si Parker. Sinabi ni Jason na walang mawawala kung susubukan. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang dalaga. Tinanong ni Parker kung ano ba talaga ang pinalitan niya dahil halos wala namang nagbago sa hitsura niya. Nagpaliwanag siya na pinalitan niya ang kanyang sapatos at nagbihis ng pantalon. Sumagot siya na hindi niya makita ang pinagkaiba dahil mukha pa rin siyang bato para sa kanya. Agad na nainis si Yaong at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng oras at mag-ensayo na lang. Tinanong ni Parker kung matalik ba silang magkaibigan ni Sika. Sumagot ng ang blonde bago nagtanong kung interesado ba siya kay Sika. Gusto mo siya, no? Alam ko na. Sinubukan niya itong palampasin sa pagsasabing hindi naman sa ganoon. Na-curious lang siya, yun lang. Pero wala nang silbi ang magpanggap dahil kahit ang manok na naglalakad sa tabi ay alam na may gusto siya kay Sika. Lumingon ang bida natin at nakita ang manok na umaarteng tila sumasang-ayon ito. Seryoso, sinong naglagay ng manok dito? Nararapat din ng paliwanag ang narrator. Sinabi ni Yaong na magiging napakahirap na makuha ang loob ni Sika dahil sobrang sikat niya. Kahit na hindi iyon ang pinakamalaking problema. Habang nakapangalumbaba, ipinaliwanag ni Yaong na napakamisteryosong tao ni Sika. Madalas siyang mabait at palakaibigan sa lahat ng tao sa eskwelahan. At kahit gaano pa sila kadalas mag-usap, pakiramdam ni Yaong ay hindi niya talaga kilala ang kanyang matalik na kaibigan o maintindihan ang tumatakbo sa isip nito. Pinag-uusapan nila ang lahat ng uri ng paksa, pero hindi kailanman nag-open up si Sika tungkol sa mga personal na bagay. Pakiramdam niya ay napakaraming lihim na dinadala ni Sika. Pinayuhan pa ni Yaong si Parker na lumayo sa kanya dahil gulo lang ang idudulot ng paglapit dito. Napaisip si Parker kung gaano nga ba talaga kamisteryoso si Sika at napagtanto niyang ganoon din ang naramdaman niya mula pa noong unang araw na nagkita sila. Habang malalim ang iniisip niya, sinabihan siya ni Yaong na mag-focus sa kanyang pag-ensayo at muli siyang sinipa, inuutusang tumigil sa pagde-daydream. Tinanong siya ng binata kung magaling ba talaga siyang mag-ensayo dahil mukhang sobrang sigla niyang maging coach nito. Tinanong ni Yaong kung akala ba nito ay mahina siya. Inamin niyang wala talaga siyang ideya. Pagkatapos ay idineklara ng dalaga na patutunayan niya kung gaano siya kalakas. Nang sabihin iyon, hinubad niya ang kanyang hoodie at ipinakita ang nakakagulat na batak niyang pangangatawan. Habang nagpapasikat sa harapan niya, pabiro niyang sinabi na baka sa huli ay mahulog din ang loob nito sa kanya. Sa puntong ito, nagiging kahina-hinalang halata na may gusto rin ang babaeng ito kay Parker, o baka masyado lang akong nanonood ng mga kwentong romantiko.
Titig na titig si Parker kay Young na sobrang naguguluhan. Tutal, wala pa rin siyang pinagkaiba sa isang bato sa kanyang mga mata. Ang kaawa-awang babae ay talagang naniwalang may pagkakataon siyang akitin ito. Kaya nagpatuloy ang kanilang pag-ensayo. Hindi kalayuan, nagkataong naglalakad din si Seika sa parehong lugar. May bitbit siyang shopping bag at, sa totoo lang, nagagawa pa rin ng babaeng ito na magmukhang elegante anuman ang sitwasyon. Na-unlock ang passive skill. Nang sandaling iyon, napatingin siya sa unahan at namataan ang dalawang babae mula sa eskwelahan. Pinag-uusapan ng mga babae si Parker at sinasabing siya ang pinakamagaling na manlalaro ng football sa buong eskwelahan. Sa kagustuhang hindi makilala, bahagyang ibinaba ni Seika ang laylayan ng kanyang sombrero. Habang nilalampasan niya sila, patuloy ang mga babae sa pag-uusap tungkol sa ganda ng parke. Tila bahagyang nakaramdam ng selos si Seika at huminga pa ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Si Parker iyon na nag-ensayo kasama ni Young. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang makikita silang magkasama roon. Bahagyang namula pa ang kanyang mga pisngi. Ang pagkakita kay Parker na nag-ensayo kasama ang kanyang matalik na kaibigan ay nagbigay ng maliit na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos nyon, sinipa siyang muli ni Young habang tinatawag siyang tanga at nagrereklamo na mali ang lahat ng ginagawa niya. Dapat daw ay ganito niya hawakan ang bar. Pagkatapos ay nagsimulang ipakita ni Young ang tamang teknik. Talagang bihasa siya pagdating sa pag-ensayo. Ngunit patuloy na iginiit ni Parker na wala siyang makitang pagkakaiba sa pamamaraan nito at sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, lumingon ang malaking lalaki at napansing nakatayo roon si Seika. Kumaway siya sa kanyang kaibigan at agad na tumakbo si Young para yakapin siya. Bahagyang nakaramdam ng ilang ang ating bida dahil bigla na lang siyang sumulpot doon. Ipinaliwanag ni Seika na namili siya at hindi inaasahang makikita silang nag-ensayo roon. Tinanong pa niya kung bakit may nakatayong manok sa gitna ng running track. Nang sandaling iyon, tumingin siya sa ating bida at tila medyo nahihiya. Binati siya nito sa kanyang pangalan at, habang iniunat ang kanyang mga kamay, sinubukan niyang hawakan ang bar at tinanong kung kaya niya ba talaga itong gawin. Nagkomento si Parker na baka mahirapan siya dahil sa kanyang anemia, habang kumpiyansang sinabi ni Young na tutulungan niya siya. Pagkatapos ay tinuruan niya si Seika na ayusin ang postura nito at humakbang pasulong. Nang mahawakan na ni Seika ang bar, sinabihan siya ni Young na hilahin ang sarili pataas. Sinimulan ng dalaga na gawin ang kanyang makakaya, kahit na inamin niyang mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay may bigla siyang napagtanto. Kaharap niya ngayon si Parker at diretsong nakatitig ito sa kanya. Agad na naging dahilan yon para mahiya si Seika. Tinanong ni Young kung bakit ang tagal ng kanyang kaibigan. Sumubok ulit si Seika, ngunit napakahirap pa rin ito. At nang tuluyan siyang makarating sa tuktok, tumingin siya sa unahan at nakitang nakatitig pa rin si Parker sa kanya. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay kung paanong naging ganoon kanda ang isang tao. Samantala, lalong nakaramdam ng hiya si Seika dahil ayaw man lang nitong ihinto ang pagtitig sa kanya kahit isang segundo. Na-distract sa sitwasyon, aksidente siyang nakabitaw sa bar at diretsong bumagsak kay Young. Ayos lang ba kayong dalawa? Tanong ni Parker habang nagmamadaling lumapit sa kanila. Ipinaalala pa niya kay Seika na huwag masyadong pilitin ang sarili dahil sa kanyang anemia. Matapos bumangon, tinanong ni Seika kung maayos lang ba si Young. Sumagot ang blonde na kasalanan ng tangang nakasalamin na yon kung bakit na-distract ang kaibigan niya na siya namang dahilan kung bakit siya nainis. Pagkatapos ay binuhat niya si Seika at idineklarang ihahagis siya diretsyo kay Parker at agad na nagkagulo ang sitwasyon. Kinalaunan, sabay na naglakad pa uwi sina Parker at Seika. Sinabi niya na naging medyo nakakapagod ang araw na yon, ngunit sumagot si Seika na halos wala naman siyang ginawa. Nakangiting malambing, sinabi niyang talagang nag-enjoy siyang matuto ng mga bagong ehersisyo mula kay Young. Desidido pa rin si Parker na mas makilala si Seika. Gayunpaman, pakiramdam niya ay wala siyang anumang nagawang progreso ng araw na yon, kahit iginigiit ni Jason na naging mabunga ang araw dahil nakapag-ensayo siya ng husto. Pagkatapos, inihatid niya ito hanggang sa pasukan ng apartment building at sinabing umaasa siyang makikita niya ito sa paaralan kinabukasan. Ngunit nang hindi ito sumagot, nagtanong siya kung mayroon ba itong gustong sabihin. Sumagot si Seika na wala ito kahit hindi niya pa rin maiwaksi sa isip ang pag-ensayo ni Parker kasama si Young. Pagkatapos, medyo nahihiya, nagtanong siya kung gusto ba nito ang mga taong magaling sa sports. Ano?
Bakit niya gustong malaman iyon? Nagtataka siya. Bueno, tingin ko ay maganda kapag nananatiling malusog ang isang tao. Bakit naman hindi, di ba? Tugon ni Parker. Kitang-kita ang pagkalungkot ni Sika sa sagot na yon. At kung nakapanood ka na kahit ilang kwentong romantiko, malamang ay alam mo na kung bakit. Awkward siyang tumawa ng mahina at sinabing ayos lang. Na-curious lang daw siya. Yun lang. Pagkatapos nyon, nagpaalam na siya at umalis. Hindi maintindihan ni Parker kung bakit siya nagtanong ng ganoong kakaibang bagay. Pinaalalahanan lang ni Jason ang kanyang kaibigan na talagang wala itong kaalam-alam. Hindi niya sinasadyang piliin ang pinakamalalang posibleng sagot. Nagtanong si Parker kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi ni Jason na pag-isipan niya yon habang pauwi. Palagi na lang tila pinipili ni Parker ang pinakamalalang opsyon sa mga panahong pinakamahalaga. Eksaktong papasok na si Seika sa kanyang apartment building nang biglang lumitaw ang isang ibon at ginulat siya. Sinasabi sa translation na isa itong manok pero sa totoo lang mas mukha itong tandang. Nang gabing iyon, pumunta si Yaong sa rooftop ng paaralan. Gusto niyang enjoy ang tanawin mula sa itaas. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng tumutugtog ng piano. Ang himig ay tila nakakapanindig balahibo at mula roon sa itaas, nagsimula siyang makaramdam ng tunay na takot. Ang buong sitwasyon ay parabang eksena mula mismo sa isang horror movie. Agad siyang napatalon sa gulat at nagsimulang sumigaw habang nanginginig ang buo niyang katawan. Kinaumagahan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nakarinig siya ng multong tumutugtog ng piano sa paaralan ng gabing iyon. Pero, gaya ng inaasahan, walang naniwala sa kanyang kwento. Tanging si Sika lang ang mukhang nakaramdam ng takot. Iginiit ni Parker na hindi totoo ang mga multo, kahit na halatang hindi komportable si Jason na pag-usapan ang komento ni Yaong na siguradong napakagaling ng multo dahil nakakamangha ang narinig niyang pagtugtog ng piano. Taglay ang isang seryosong mukha, tinanong ng matabang binatilyo kung talagang hindi alam ni Yaong ang katotohanan. Sinasabing may alamat daw ang kanilang paaralan tungkol sa isang multong nagmumulto sa music room. Noong unang panahon, may isang babaeng tumutugtog ng piano doon gabi-gabi. Gayunpaman, sa isa sa kanyang mga klase, namatay siya. Nabulunan daw siya sa isang pirasong candy. Mula noon, patuloy na tumutugtog ang kaluluwa niya ng piano gabi-gabi. Sa madaling salita, ayon sa kwento, ang musikang narinig ni Yaong noong nakaraang gabi ay mula sa babaeng iyon. Habang nagpapatuloy sa kwento ang matabang binatilyo, lalong nakikitang natatakot si Seika. Sinabi ni Parker na iyon ang pinakawalang kwentang-kwentong multo na narinig niya kailanman. Sa kanya biglang napansin ang isang bagay. Talagang nakaramdam ng matinding takot ang dalaga sa buong kwento. Tingin ni Parker ay nakakatuwa ang reaksyon niya, pero nakikita niya ring medyo inosente ito. Eksaktong may tumawag sa kanila, at iyon pala ay si Propesora Gina. Sinabi pa nito na tamang-tama ang oras dahil kailangan niya ang tulong nila. Pinapunta niya sina Parker at Sika sa faculty office. Tinanong ni Yaong kung totoo nga ba ang chismis, at sa background, isang babae ang makikitang naglalakad. Agad namang sinabi ng matabang binatilyo na halatang gawa-gawa lang ang buong kwento. Ginawa-gawa niya lang ito para makita kung maniniwala sila dahil, ayon sa kanya, tanga lang daw ang maniniwala sa ganoong kwento. Inamin din niyang sobrang nakakatawa raw pagmasdan ang natatakot na mukha ni Sika. Mabilis siyang sinabihang tanga ng blonde na dalaga. Kinalaunan ng gabing iyon, natapos rin ang dalawa sa pagtulong sa guro. Habang naglalakad sila sa pasilyo, mas lalong nakaramdam ng takot si Sika. Nagtanong si Parker kung okay lang ba siya dahil medyo nanginginig ito, at mabilis siyang sumagot na maayos ang lahat at hindi siya natatakot sa kahit anong multo. Teka. Ano? Wala naman akong binanggit na multo ah. Alam ko na talagang tatakutin ka ng lalaking iyon sa mga kwentong ganoon. Marahan siyang hinampas ni Sika sa balikat at pinagpilitang walang multo. Ang katotohanan, gayunpaman, ay ibang-iba. Sobra-sobra ang takot niya at hindi siya mapigilang manginig. Sa mismong sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tugtog ng piano sa buong gusali. Agad na kumalat ang isang madilim na atmosfera sa buong pasilyo. Tinanong ni Parker kung iyon ba ang multong tumutugtog ng piano. Agad na nangisay ang dalaga tulad ng isang rebulto. Gayunpaman, sinabi ni Parker na gabi na, kaya baka nag-ensayo lang ang music club. Sa di kalayuan, may napansin silang isang aninong dahan-dahang lumalapit. At lalo pang nakasindak dahil ang bulto ay may mga matang nagliliwanag. Talagang hindi iyon nakakatulong.
Nagtanong si Parker kung sino ang nakatayo doon dahil imposibleng makita ito ng malinaw sa dilim. Inisip agad ni Sika na ito ay ang multo, at habang lumalapit ang bulto, mas tumitindi ang kanyang takot. Bilang resulta, nagsimulang sumigaw ng napakalakas ang kaawa-awang dalaga. Imbes na tumakbo pababa, tumakbo siya paakyat, at patuloy siyang pinagsasabihan ni Parker na papunta na siya sa rooftop, kung saan hindi rin naman mas madaling makatakas sa multo. Napansin ng lumalapit na bulto ang dalawang estudyanteng natataranta sa pagtakbo, at iyon pala ay walang iba kundi si Propesora Gina. Nagtanong siya kung bakit sila kumikilos na parang mga bata. Gusto rin niyang malaman kung bakit una sa lahat ay multo ang pinag-uusapan nila. Medyo dismayado ang kaawa-awang guro dahil gusto niya lang namang magpasalamat sa pagtulong nila sa faculty office. Lampas alas 7:30 na ng gabi nang buksan ni Parker ang pinto at tanungin kung ayos lang ba si Seika. Doon niya lang napagtanto na tuluyan na itong hinimatay. Inatake na naman siya dahil sa kanyang anemia. Sobra na ang panghihina niya at umiiyak na rin dahil sa labis na takot na naramdaman. Pilit bumabangon, nagtanong siya kung umalis na ba ang multo. At siniguro ni Parker sa kanya na wala naman talagang multo. Pero eksakto sa sandaling iyon, umalinggaw muli ang tunog ng piano. Ang himig ay tiyak na nakakatakot. Alam ni Parker na nanggagaling ang musika sa music room at ayaw pa rin niyang maniwala sa mga multo. Samantala, sobrang natatakot si Seika at hindi mapigilang manginig. Sinabihan ni Jason ang ating bida na ito na ang perpektong pagkakataon. Kailangan niyang isipin ng mabuti kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki kapag natatakot ang isang babae. Ito ang perpektong pagkakataon para mas mapalapit sa kanya. Napakapit ang dalaga sa kanyang damit na talagang nagpagulat kay Parker. Sa sobrang takot niya, halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Habang sinusubukan niyang kumapit sa kanya, inamin niyang ang buong sitwasyon ay lubos na nananakot sa kanya. Napansin ni Parker kung gaano siya kalapit, kaya agad siyang nataranta. Ang mga ganitong sandali ang tamang pagkakataon para mas mapalapit siya sa dalaga. Narinig na niya ang tungkol sa ganitong bagay noon. Ang psychological effect na yon daw ay pabor sa lalaki kapag nakaramdam ng takot ang isang babae. Patuloy siyang kumapit kay Parker habang nagpapakalma. Nang medyo lumapit siya, unti-unting kumalma ang mukha ni Seika. Para pagaangin ang sitwasyon, nagbiro si Parker na kung totoo man ang mga multo, ang isang ito ay siguradong napakagaling na musikero. At inamin naman ng dalaga na may punto siya. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Seika na isang waltz ang tinutugtog. Noong bata pa siya, nag-aral siyang sumayaw. At sa kasamaang palad, si Gwen palagi ang nagiging kapareha niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang anemia, napilitan siyang tumigil sa pagsasayaw at nagsimula na lang pumasok sa mga art class. Kahit pa ganun, inamin niyang nakakagulat na magaling si Gwen sa dance floor. Nahirapan si Parker na isipin yon dahil ang itsura ni Gwen ay hindi naman mukhang profesional na mananayaw. Kahit ganoon, sinabi ni Parker na siguradong nahirapan itong isayaw siya. Kahit matagal na simula noong huli siyang sumayaw ng waltz, natatandaan pa rin niya ang ilang mga hakbang. At dahil ang mabait na multo ay nagbigay ng musika para sa kanila, nakaisip ng ideya si Seika. Iniabot ng dalaga ang kanyang kamay kay Parker. Nagtanong ang binata kung bakit, at sinabi niyang gusto nitong makipagsayaw sa kanya. Naghawak kamay ang dalawa, at ipinaliwanag ng dalaga na kailangan lang nitong sumunod sa kanya. Sa kasamaang palad, napaka-clumsy ni Parker at natapakan ang paa ng dalaga. Agad siyang humingi ng tawad dahil siguradong masakit iyon. Sumagot ang dalaga na nagpapagaling pa siya sa sipang ibinigay ni Yaong sa kanya kanina. Pagkatapos ay muli niyang inabot ang kanyang mga kamay at sinabing subukan nila ulit. Ngunit nang subukan niyang paikutin si Parker, umikot ang binata sa pinakakakatuwang paraan. At bago pa niya namalayan, natisod siya sa sarili niyang paa at bumagsak ang mukha sa sahig. Napahalakhak si Seika at sinabing wala nga talaga siyang talento sa pagsasayaw. Ang iba ay pinanganak para kuminang, at ang iba ay pinanganak para gawing boss battle ang isang simpleng waltz. Sinabi ng binata na nagpapagaling pa siya sa nabali niyang ilong na nagpangiti ng mahina sa dalaga. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung gusto nitong subukan ulit. Teka lang. Sigurado ka ba talaga dyan? Kung matatapakan niya ulit ang paa nito, baka baliin siya nito sa gitna. Inamin ng binata na napakasama niyang sumayaw, ngunit sinabing gagaling din siya kung magsasanay. Pagkatapos, bahagyang yumuko at hiniling sa dalaga na hawakan ang kanyang kamay. Isa itong napakaromantikong tagpo. Sinabi ni Seika na palagi siyang may alam na tamang sasabihin. Nangako ang dalaga na tuturuan niya itong sumayaw ng maayos.
Nang sandaling iyon, mas lalong nahulog ang mahal nating si Parker sa kanya, lalo na't nakatingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ayon kay Jason, ang misteryosong musika na iyon ay patuloy na tumugtog buong gabi. Ang nakakakilabot na musikang iyon ay sapat na para paniwalain ang iba na totoo ang kwento tungkol sa multo. Ang iba naman ay hindi kumbinsido kahit kaunti. Para kina Parker at Sika, ang buong pangyayari ay nauwi sa isang romantikong alaala. Lumipat ang eksena sa isang sandali makalipas ang ilang oras. Paalis na ang dalawa sa paaralan. Tinanong niya si Sika kung pumapasok pa ito sa mga drawing class, at sumagot itong at madalas itong nag-i-sketch. Hiniling ng binata na iguhit nito ang isang maskuladong lalaki na may bigote balang araw. Siyempre, nangako siyang babayaran niya ito. Sumagot si Sika na hindi niya ganoon kabisado ang mga makatotohanang iginuguhit, pero pwede raw niyang subukan. Sa oras na yon, pakiramdam ni Parker ay mas nakikilala na niya ng lubos ang dalaga, na siyang layunin niya sa simula pa lang. Naisip din niya na dapat niyang dalhin sa susunod na antas ang kanilang relasyon. Nang sandaling iyon, sinabi ng dalaga na pupunta muna itong banyo, at tinanong ng binata kung ayos lang siya, lalo na't natakot siyang maglakad mag-isa sa dilim kanina. Gayunpaman, sumagot siya na magiging maayos lang siya. Teka! Hindi ba takot na takot siya ilang minuto pa lang ang nakakalipas? Kanina lang ay nanginginig siya, at kumaripas pa ng takbo sa sobrang gulat. Pero ngayon ay tila naglaho na ang bawat bakas ng takot. Biglang lumitaw si Jason at sinabing mukhang kahina-hinala ang kinikilos ni Sika. Tinanong ni Jason kung naalala pa ni Parker ang suspension bridge effect na pinag-usapan nila kanina patungkol sa takot ng dalaga. Pero may teorya si Jason. Baka nagkukunwari lang si Sika na natatakot buong oras na yon. At pagkatapos ay makikita siyang nagre-retouch ng makeup sa harap ng salamin habang lantaran niyang inaamin na hindi siya naniniwala sa mga multo. Mga kaibigan, mukhang ang takot na iyon ay isang pag-arte na pang-Oscar. Pagkatapos, pumunta si Professor Gina sa music room at tinanong ang estudyante roon kung balak nitong umuwi o manatili para magpiano magdamag. Sumagot si Yara na gusto lang nitong tumugtog ng isa pang kanta dahil wala siyang piano sa bahay. Sinabi ng guro na wala naman siyang narinig na kakaiba bukod sa ilang boses mula sa malayo. Sumang-ayon si Yara at sinabing uwi na siya.